Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6641-6660, Kabanata 6641, narinig ko na sa harap namin, ang bawat daang mga entrepok ng mga mundo ng mga nabubuhay na nilalang ay makakakita ng isang ranggo ng Deklan na lumitaw. Gayunpaman, dahil ang sakuna ng Morgoth, walang lumitaw para sa libu-libong mga entrepok. Kasabay nito, ang mga kapangyarihan ng Zymurg Persecond ay nabawasan ng 70%. Ito ay hindi hanggang sa ang mga tagapagtatag ng Marcy Ice Power at Historial Power ay lumitaw upang masira ang deadlock. Sa pamamagitan ng kanilang malalakas na karunungan at lakas, pinilit nilang mapilit ang Zymurg upang maibalik ang isang Tai Chi, na binago ang anyo ng mas malaking larangan. Bilang isang resulta, ang kapangyarihan ng Historial ay kumakatawan sa Yang, at ang Marcy Ice Power ay kumakatawan kay Yin. Ang bagong Tai Chi ay Yeria. Tanong ni James na may nakasimangot. Oo, hindi man kwalipikado si Yeria na maging Tai Chi. Ang dalawang tagapagtatag ay may kamalayan sa katotohanan ito. Tumango si Yared. Kahit na alam ko na. Nakuha lamang ni Yeria ang posisyon dahil ninakaw niya ang kaluluwa ni Turta at minana ang Tai Chi Power, sabi ni James. Yared chuckled. Oh, sigurado ka alam ng marami. Ngunit alam mo ba kung bakit kinamumuhian ni Yeria ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang at napupunta sa mahusay na haba upang sugpuin ang mga ito? Sumingit si James, hindi ba dahil ang mga tagapagtatag ng Historial Power at Marcy Ice Power ay nagbanta sa kanyang posisyon? Si Yared ay naitama, mali, malaking pagkakamali. Sa kanilang lakas, ang posisyon ng Tai Chi ay walang nakakaakit. Naisip ni James, ang matandang ito ay nakikipag-usap tulad ng isa sa kanila. Ipinaliwanag ni Yared, ang tunay na dahilan ay inirerekomenda nila ang gobernador ng Ying bilang pangalawang Tai Chi. Inihiwalay pa nila ang kanilang mga pagkiling at handang ibagsak ang kanilang kapangyarihan sa kasaysayan at kapangyarihan ng marshal sa gobernador ng Yin. Panipi. Ang asawa ko, Thea. Sumimangot si James at nagtanong, ano ang susunod na nangyari? Si Yared ay humugot ng isang malalim na paghinga, pagkatapos ay tumugon, habang ang gobernador ng Yin ay nagmula sa Zymurg at ipinanganak ng enerhiya, nag-uutos siya ng malaking paggalang. Sa pagkakaroon ng kamalayan, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin at pagsuporta sa mga nilalang ng Greater Realms. Dahil dito, nakakuha siya ng malaking pagpapahalaga sa kanila. Panipi. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan na nasasaksihan silang inaapi, ngunit walang kapangyarihan na baguhin ang kanilang kapalaran. Nang makuha ng dalawang tagapagtatag ang ranggo ng Deklan at iminungkahi ang isang solusyon para sa kanya upang maging kanilang tagapagligtas, tumanggi siyang tumanggi. Sa halip, hinimok niya sila na umakyat ng mas mataas sa kanilang mga ranggo ng paglilinang, na naniniwala na maaari nilang palayain ang mga nagdurusa at magbago ng kanilang mga kalagayan. Panipi. Biglang tumahimik si Yared at natahimik. Bumantong hininga si Herodias. Ito ay ikinalulungkot. Matapos niyang eye-down ang makasaysayang kapangyarihan at kapangyarihan ng Mauritius, nawalan siya ng anumang pagkakataon na makipagkompetensya sa Tai Chi Power. Tiyak na sinabi ni Yegor, sa katunayan. Dahil sa naiinggit na kalikasan ni Yeria, paano niya tiisin ang gobernador ng Yin, na nagbanta sa kanyang katayuan? Pakikinig sa kanilang talakayan, pinaliit ni James ang kanyang mga mata at naisip. Pamilyar siya sa kasunod na mga kaganapan. Upang ma-neutralize ang banta na dulot ng gobernador ng Yin, si Yeria ay nagsagawa ng walang awa na mga hakbang, na pinilit ang Thea na muling magayos ng 81 beses. Hindi niya alam na ang mga 81 reincarnations na ito ay magiging isang pagdurusa sa Tai Chi, na sa huli ay nagbabanta sa kanyang posisyon. Ito ay isang kwento ng kasakiman at paninibugho, ngunit may pananagutan ba si Tai Chi? Hindi, si Zymurg ay may mahalagang papel din sa pagpapagana ng kanyang masasamang gawa. Nagtanong si James,
At ano ang mga tagapagtatag ng makasaysayang kapangyarihan at kapangyarihan ng Mauritius? Hindi pa ba sila nabuhay? Hindi. Kung hindi man, bakit gagamitin ni Zymergy ang paggamit ng Yeria upang sugpuin at higit na pahirapan ang mas malaking larangan? Ang makapangyarihang Dragon General Kabanata 6642 Herodias ay tumalikod sa kanyang tingin, mabigat ang kanyang tono sa akusasyon. Dahil tila nagtataglay ka ng malawak na kaalaman, bakit pinili mong bawasan ang lakas ng lahat ng mas malaking larangan, sa gayon ay nagbibigay ng Zymergy ang pinakadakilang kalamangan? Kami ay nalinlang. Sa oras na iyon, ginamit ni Tai Chi ang token ng Zymergy, na sinasabing magbubukas ng isang pagkakataon para sa isa pang pagpasok sa ranggo ng Declan. Nag-trigger ito ng digmaan sa loob ng mas malaking larangan, Yared Side. Sinaway ni Herodias, tanga. Paano mo maniniwala ang mga salita ni Yeria? Akala namin ang mga tagapagtatag ng kapangyarihang pangkasaysayan at ang kapangyarihan ng Marcy Ice ay positibong naiimpluwensyahan ang Zymergy. Bukod dito, ito ay daan-daang libong mga entrepok dahil may nakarating sa ranggo ng Declan. Sino ang maaaring pigilan ang gayong tukso? Defensively sinabi ni Yared. Si Herodias ay hindi nagsalita. Samantala, dahan-daang ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Ang autoridad ni Yeria ay nagbigay sa kanya ng pagkilos upang manipulahin ang iba. Nagpanggap siyang pahintulutan ang mas malaking buhay na mga nilalang na umakyat sa ranggo ng Declan, sa gayon ay hinihimok ang pagpatay ng masa sa kanilang sarili at baluktot ito sa kanyang kalooban. Sa huli, ang historial power at martial's powers, na maaaring makipagkompetensya sa Tai Chi power at nagbanta ng isang banta kay Zymergy, unti-unting napunta sa malapit na pagkalipol. Ang Zymergy at Yeria ay nagtagumpay sa paghahasik ng discord at orkestra na hindi tuwirang pagpatay, na epektibong nagpapahina sa pangkalahatang lakas ng realms at neutralisahin ang kanilang pinakamakapangyarihang mga kalaban. Sa sandaling iyon, natagpuan ni James ang pagkakataon na ibunyag ang kanyang tunay na hangarin. Isinalaysay niya ang kanyang pakikipagtagpo kina Hador at Yani, kung saan nilikha ang kapangyarihan ng Marcy Ice. Tanong ni Yared sa pagkabigla, sa madaling salita, napagtanto din nila na sila ay nalinlang. Tiningnan siya ni James at tinanong, mayroon akong dalawang gawain. Una, pagkatapos ng paglilinang ng kapangyarihan ng marshals, kailangan kong hanapin ang lugar na pinagmulan ng kapangyarihan ng historial at pagsamahin ang dalawang kapangyarihang ito, tinanggal ang kanilang repellent laban sa bawat isa. Pangalawa, kailangan kong patayin si Tai Chi at ibagsak ang batas ng Tai Chi. Maghihiganti ako sa aking asawa, masira ang mga hadlang ng paglilinang na inilagay sa mga nabubuhay na nilalang ng realm, at lumikha ng isang bagong panahon. Nanlaki ang mga mata ni Yared sa pagkabigla. Tinanong niya, hindi ba ikaw ang napili? Gayunpaman, handa kang gumawa ng labis para sa mas malaking kaharian. Si James ay sumigaw, ang napiling isang pamagat ay kalokohan. Hindi ako kagalang-galang. Ang alam ko lang na ako ay isang tao, at pinilit ni Tai Chi ang aking asawa na muling mag-ayos ng 81 Yared na hamina, pagkatapos ay tiningnan si Yeria at Herodias sa pagkabigla. Ngumiti ang mag-asawa at tumanggaw ng sabay-sabay, na nagpapatunay sa mga salita ni James. Galit na sigaw ni Yared, kung gayon bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Halos pinili ko ang pagsira sa sarili. Panipi. Si Herodias ay nagretort, paano ko magagawa iyon? Inatake ka sa sandaling dumating kami. Hindi mo kami binigyan ng pagkakataon na magsalita. Natawa si Yared. Okay, mabuti. Sa wakas ay nakikita ko ang pag-asa para sa amin. Tiningnan niya si James at nagpatuloy, na nagsasabing, Miracle Child. Kung iyon ang iyong tunay na hangarin, tutulungan ka namin. Sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita, nagbago siya sa isang lila-gintong ilaw at sumulong. Nakakakita ng pagkasabik ni Yared, tiningnan ni James ang mag-asawa. Agad na, ang tatlo sa kanila ay may mga nakangiti-ngiti. Si Yared ay talagang kakaiba at hindi mahuhulaan. Ang makapangyarihang Dragon General Kabanata 6643 James at ang kanyang mga kasama ay sumunod sa pangunguna ni Yared. Sa pamamagitan ng isang biglaang pagsabog ng ilaw, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa itaas ng isang malawak na bundok na nakapaloob sa swirling mist. Sa kanilang sorpresa, sa gitna ng matahimik na setting na ito,
Dalawang matatandang lalaki na may puting buhok na nakadikit sa mga damit, nakikibahagi sa isang laro ng chess. Gayunpaman, ang kanilang chess ay naiiba sa maginoon na laro. Ginamit nila ang malawak na kalawakan ng walang bisa bilang kanilang chessboard, na may mga planeta na nagsisilbing mga piraso, na ginagamit ang mabigat na kapangyarihan ng kapangyarihang pangkasaysayan bilang kanilang mga kamay upang manipulahin at ipakita ang kanilang mahusay na kasanayan. Ang paningin ay kahanga-hanga at natatangi. Sa walang bisa, ang kanilang chessboard ay nakalagay sa mga linya ng lila-gintong ilaw at pinalamutian ng hindi mabilang na mga bituin. Dim at nagliliwanag na mga planeta na magkakaugnay, na bumubuo ng isang larong celestial chess. Nasaksihan ang paningin, agad na nagpadala si Egor ng isang telepathic na mensahe kay James, na nagtanong, "Naiintindihan mo ba kung ano ang paglalahad dito?" Sagot ni James, kamangha-mangha. Tila ang mga paggalaw ng chess ay misteryoso at komplikadong mga supernatural na kapangyarihan. Panipi. Tulad ng kung sinenyasan ng ilang hindi nakikita na signal, ang dalawang matatandang lalaki ay biglang gumawa ng isang paglipat ng sabay-sabay. Dalawang alon ng kapangyarihang pangkasaysayan ay biglang sumulong at naapektuhan ang mga clustered planeta, na nag-uudyok ng isang mabilis na paglipat ng posisyon. Ang natatanging laro ng chess ay walang maikli sa isang nakasisilaw at makahimalang pagpapakita ng mga kasanayan. Nang bumangga ang mga planeta, pinakawalan nila ang dalawang puwersa ng cataclysmic na nag-clash sa isang mahabang tula na paghaharap. Maraming mga kalapit na planeta ang sumabog sa mga pagsabog, at ang natitirang puwersa na rippled palabas, na nakakaapekto sa nakapalibot na lugar. Ito ay isang paningin ng takot, na kapagpapaalaala sa isang pahayag. Sina Yegor at Herodias ay nag-furrow ng kanilang mga browser at lumingon kay James. Sa kanilang sorpresa, nakaupo na siya sa cross-legged. Ang ilan sa kanyang mga clones ay lumitaw at darted na may iba't ibang mga form at pamamaraan sa pagsabog. Kasabay nito, ang Eurus 1 Genesis Bell ay lumitaw mula sa katawan ni James at umikot sa itaas ng kanyang ulo. Ito ay huminahon at dumura. Ang orihinal na kulay abo na ilaw nito ay unti-unting lumilipat sa isang masiglang 5 kulay na array. Nagtanong si Herodias, "Oh my, nasusubaybayan mo ba kung gaano karaming mga clones na tinawag niya?" Sumagot si Yegor, "Hindi ako mabibilang sa oras. Pa rin, huwag nating abalahin siya. Hayaan siyang malaman ito sa kanyang sarili. Ito ang kanyang kapalaran. Kami ang magiging suporta niya kung kinakailangan." Tulad ng pagtatapos ng kanilang pag-uusap, sinabi ng isang matangkad, payat, may buhok na puting tao na walang bisa, "Alam ko ito, si Winnet." Ang compendium ng Darkstar ng Mauritius combat form ay malalim na nagmana sa mga turo ni Yanni. Sasha at Galen magkasama ay hindi pa rin tumayo laban sa kanya. Ang iba pang maikli, mabilog, may buhok na matandang lalaki ay nagtuwil sa kanyang balbas at tumawa. Si Phala Darkstar ay tunay na nabubuhay hanggang sa kahalili ni Yanni. Siya ang pinakamalakas sa mundo ng Ying pagkatapos ni Yanni, Nabigo sa paningin sa harap niya, sumimangot siya at nagtanong, "Ano iyon?" Itinaas ng matangkad na matandang lalaki ang kanyang ulo at nakita ang ilang mga after images na lumulunok ang kapangyarihan ng historial sa walang bisa pagkatapos ng pagsabog. Kaagad pagkatapos, sila ay magbibigay daan sa isang nilalang sa hitsura ni James, na naglalabas ng isang nakasisilaw na glow. Nagulat, sinabi niya, nilamon niya ang kapangyarihang pangkasaysayan gamit ang ilang mga clone. Ang chubby matandang lalaki ay nagtaka ng isang chuckle, kawili-wili. Tila kailangan nating gawin ng higit pa sa panonood ngayon. Maaari rin tayong magsaya. Matapos magsalita, bigla siyang nagbago sa isang nakasisindak na kulay abo na ilaw ng taybak, na nakakasakit sa mga clone ni James. Ang mga clone ni James ay mabilis na nakakalat sa pagdama ng presensya ng matandang lalaki, pagkatapos ay mabilis na lumapit sa kanya mula sa iba't ibang direksyon upang ilunsad ang mga malapit na pag-atake. Ang kanyang mga kapangyarihan ng Marcy Eyes ay naging materialized at pinaputok ang daan-daang libong pag-atake sa isang mata. Sa walang bisa, sa gitna ng kulog na pagsabog, ang mabilog na matandang lalaki ay nakikibahagi sa isang 1 against 8 labanan laban sa mga clone ni James. Kahit na, hinawakan niya ang kanyang lupa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan sa buong sukat nito, pagkatapos ay gumamit ng isang napakalaking ilaw na hadlang upang matrap ang 8 clones ni James. Break.
Ang 8 mga clones ay sumigaw ng sabay-sabay at biglang nagbago sa mga ilaw ng Tayback, agad na sinira ang ilaw na hadlang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6644. Pagsunod sa isa pang serye ng mga kulog na pagsabog, ang 8 clones ni James ay kumalas sa pagpilit, na kumakatok sa mabilog na matandang tao na libu-libong metro ang layo. Nabawi niya ang kanyang balanse at sinabi na nagulat na, sino ang taong ito? Paano niya ginagamit ang isang pambihirang supernatural na kapangyarihan? Hayaan mo akong pumunta sa kanila, ipinahayag ng matangkad na matandang lalaki, na agad na pinoposisyon ang kanyang sarili sa itaas ng 8 mga clone. Inihayag niya ang kanyang kamay, pinakawalan ang isang pag-agaw ng kapangyarihang pangkasaysayan. Agad na, hindi mabilang na mga palad na material sa buong kalangitan at bumaba tulad ng mga meteors. Kasabay nito, ang chubby matandang lalaki ay nakataas ang kanyang mga palad at tinawag ang hindi mabilang na mga ilaw ng Tayback na na-infuse ng kapangyarihang pangkasaysayan. Ang mga ilaw ng Tayback ay mabilis na nakapaligid sa mga clone ni James, mabilis na nahuhumaling at nagpapasaya sa kanila. Nakakakita ng mga clones ni James sa malapit na panganib, nagmadali si Diego na nagbabala, iyon ang iyong mga pag-asa sa kaisipan, James. Magdurusa ka sa kanila. Biglang binuksan ni James ang kanyang mga mata, na sumabog na may kulay abo, itim, at puting ilaw. 2 powerhouse sa ranggo ng Zeklan. Ito ay magiging masaya, sabi niya ng may ngiti. Sa susunod na sandali, nagbago si James sa isang light beam at lumitaw sa walang bisa. Mabilis na pinagsama sa kanya ang kanyang mga clones. Bigla, ang katawan ni James ay sumabog na may isang malakas na puwersa sa lilam ng kulay abo, itim at puti. Boom, boom, boom. Ang mga kulay abo, itim, at puting puwersa ay nakipag-away sa mga palad at ilaw ng Tayback sa walang bisa. Ang isang serye ng mga nakakapagod na pagsabog ay nagsimula, na nagre-resulta sa napakalaking rift sa walang bisa. Sa wakas, ipinahayag niya ang kanyang sarili. Bihirang makahanap ng napakalakas na kalaban dito. Tapusin natin ang labanan bago maisip ang mga bagay, sabi ng matangkad na lalaki na may isang mapang akit na pagtawa habang sinilip niya si James. Fine by me, ang chubby man ay sumang-ayon, pagkatapos ay morphed sa isang spherical ball. Enveloped sa nakasisindak na kapangyarihang pangkasaysayan, inutusan niya ang mga clustered planeta na singilin kay James. Iyon ay isang kamangha-manghang supernatural na kapangyarihan, ungol ni James, itinapon ang hakbang na Terrace Astride, at agad na lumipad sa kalangitan. Pangalawa, ang spherical ball at ang hindi mabilang na mga planeta ay bumaril sa nakaraang lokasyon ni James, pinukaw ang isang marahas na pag-agaw ng hangin. Bigla, lumitaw si James sa likod ng matangkad na matandang lalaki. Sa pamamagitan ng isang mabilis na pagtaas ng kanyang kamay, itinulak niya ang kanyang kapangyarihan ng marshals. Boom! Sa gitna ng isang nakagagalit na cacophony, ang matangkad na matandang lalaki ay mabilis na nag-veered ng mga patagilid, makitid na maiwasan ang kapangyarihan ng Marcy Eyes. Ang puwersa ay bumagsak sa kanya, na iniwan siyang malinaw na inalog. Si Winnet ang nag-atake sa iyo. Bakit ka ba paparating para sa akin? Sumigaw ang matangkad na matandang lalaki, pagkatapos ay agad na nakikibahagi kay James sa malapit na labanan. Ang kanilang kapangyarihan sa kasaysayan at James Marshall's power, pati na rin ang kanyang tripleton force, magkakaugnay. Si James at ang matangkad na matandang lalaki ay nakipaglaban ng husto, ang bawat isa ay naghahatid ng walang tigil na mga suntok at sipa. Ang kanilang skirmish ay nagdala sa kanila mula sa taas ng kalangitan hanggang sa rurok ng isang bundok. Mga kahanga-hangang kasanayan, hayaan akong ipakita sa akin. Ang chubby matandang lalaki ay sumali sa labanan, mabilis na lumingon sa tides laban kay James. Ang 3 mga numero na flickered sa buong lugar ng mabilis, ang kanilang mga kapangyarihan ay patuloy na nag-aaway at sinisira ang lahat sa kanilang paligid. Sa isang maikling sandali, ang hindi mabilang na mga bundok ay nabawasan sa mga durog na bato. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6645. Yegor ay kumapit sa kanyang mga kamao at sinabing, ito ay hindi patas. Pareho silang nasa ika-8 ranggo ng Zeklan, ngunit nakikipagtagpo laban sa isang tao sa ika-5 ranggo ng Zeklan. Wala ba silang karangalan? Panipi,
Tulad ng malapit na siyang makialam, pinigilan siya ni Herodias. Ano ang ginagawa mo? Nagdilim ang mukha ni Yegor. Samantala, si Yared ay tumawid sa kanyang mga bisig at nagkomento na tuwang-tuwa. Ang dalawang matandang lalaki na ito ay walang magandang at kasiya siyang laban sa loob ng mahabang panahon. Dapat nilang maranasan ito mismo, o kung hindi nila iniisip na pinalalaki ko. Nagulat, tinanong ni Yegor, ginawa mo ba ito ng may layunin? Sumagot si Yared na may ngiti, nabigo ka na maunawaan ang sitwasyon. Kung sasabihin ko sa kanila na tinalo ako ng batang ito, tiyak na pinaglaruan nila ako at iniisip na mas mahusay sila kaysa sa akin. Hindi ba iyon magiging isang suntok sa aking reputasyon? Hayaan silang sumali sa puwersa laban sa kanya at personal na maranasan ang lakas ng kaluluwa ni Marshals ni Yanni. Ngunit hindi na kailangang magalit. Ito ay para sa kanyang pakinabang. Sa pamamagitan ng labanan na ito, makakakuha siya ng pananaw, at ang kanyang hinaharap na landas ay magiging mas maayos. Matapos marinig ang mga salita ni Yared, nakaramdam siya ng tuwing ng pagkabalisa. Gayunpaman, naintindihan niya na mas mahusay na hindi makialam sa labanan. Kasabay nito, patuloy na nakikipaglaban si James laban sa dalawang matandang lalaki. Ang kanyang hakbang na Terrace Astride at Dawnblade form ng walang putol na umakma sa bawat isa. Sa pagdaragdag ng kanyang Chaos Yin Yang Ice at Marcy Ice Power, ang dalawang matandang lalaki ay hindi nagawang magamit ng epektibo ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Inaasahan ni James ang kanilang mga galaw, preemptively countering at nullifying ang kanilang supernatural na kapangyarihan. Ang dalawang matandang lalaki ay nakaramdam ng isang lumalagong pakiramdam ng walang magawa, at ang tumataas na pagkabalisa ay pinagsama habang nagpapatuloy ang labanan. Sa mga paligsahan sa pagitan ng mga powerhouse, ang tagumpay ay maaaring magpasya na may isang pagkakamali lamang. Sa makatuwid, ang anumang lap sa pagtuon ay maaaring humantong sa hindi mahuhulaan na mga kinalabasan. Ganito ang nangyari sa labanan na ito. Ang una sa pag-aalsa ay ang chubby matandang lalaki. Tulad ng malapit na niyang mailabas ang kanyang supernatural na kapangyarihan, ang walang hanggang pagbubuo ng talam, ang kaguluhan ni James Yin Yang ay nakilala ang kanyang hangarin. Pagkatapos, mabilis na ginamit ni James ang form ng Dawnblaze upang makalapit at lumubog ang daan-daang libong mga suntok sa mabilog na matandang lalaki, agad na nasasabik sa kanya at kumatok sa kanya. Ang chubby matandang lalaki ay bumagsak sa bundok na may malakas na tinak, na nagiging sanhi ito agad na gumuho. Sa nawasak ng bundok, sina Yegor, Herodias, at Yared ay agad na huminto sa hangin. Ang chubby matandang lalaki ay tumayo mula sa mga lugar ng pagkasira, hindi nasusuka at pagsusuka ng dugo. Sa sandaling iyon, natagpuan ni James ang kanyang sarili na kinubkob ng hindi mabilang na mga palad ng illusionary na pinakawalan ng matangkad na matandang lalaki. Kung hindi para sa kanyang tunay na gintong katawan, siya ay mapuksa at ang kanyang kaluluwa ay nawalan ng kapangyarihan ng Marcy Ice. Malubhang nasugatan si James at nagsusuka ng dugo. Kahit na, pilitin niyang pinalayas ang supernatural na kapangyarihan na minana niya kay Yanni upang mag-utos sa kanyang mga clones, na nakikitungo sa isang nakamamatay na suntok sa matangkad na matandang lalaki. Habang ang hindi mabilang na mga clones na sisingilan sa kanya, alam ng matangkad na matandang imposibleng maiwasan ang ganito, pinatay niya ang kanyang sarili upang ipagtanggol laban sa pag-atake. Ang kanyang gintong katawan ay natagos, at bumagsak siya sa pagkawasak, na nagdulot ng isa pang nakagagalak na epekto. Ang matangkad na matandang lalaki ay nag-ubo ng isang bibig ng dugo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na may nakagulat na ekspresyon. Si James ay nag-hover sa walang bisa, ang kanyang mapula-pula na buhok na sumayaw sa hangin habang siya ay dahan-daang bumaba. Sa sandaling iyon, siya ay mukhang isang makasalanang nilalang. Nakasaksi sa paningin, ang chubby matandang lalaki ay sumigaw, "Ikaw ba ang demonyo, Morgoth?" Hindi ito maaaring maging Morgoth. Paano siya makarating dito? Walang ma-access ang lugar na ito, bulalas ng matangkad na lalaki. Bumaba si James sa mga lugar ng pagkasira. Hindi mapigilan ang kanyang mga pinsala, isinubo niya ang isang bibig ng dugo. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang isang garapon ng kaguluhan at natupok ito. Agad na, isang pag-akyat ng kaguluhan na damaloy sa pamamagitan ng kanyang katawan, mabilis na nagpapagaling sa kanyang mga pinsala. Iyon ay isang mahusay na laban.
Salamat sa pagiging madali sa akin, nagsalita si James, pagkatapos ay itinapon si Chaos Absinthe at inalok ang kanyang mga kamay sa dalawang matandang lalaki. Matapos ang isang sandali na natigilan, ang pares ay dahan-daang bumangon sa tulong ni James. Sa sandaling iyon, si Yared, Hero Diaz, at Yegor ay nagmula sa walang bisa at nakarating sa tabi ni James. Ang matangkad na matandang lalaki ay sumigaw, Yared, sinadya mo bang magdala ng isang powerhouse at mag-orkestra ng laban na ito upang mapahiya tayo? Nakakagulo. Dapat kang magdulot muli ng problema. Ang chubby man ay nakipag-ugnay, na nagpapahayag ng kanyang galit. Nahaharap sa barrage ng galit na mga akusasyon mula sa dalawang matandang lalaki, walang tigil na walang pag-urong at sinabing, huwag mo itong ipin sa akin. Pinalo niya ako ngayon. Kami ay mga matandang kaibigan, di ba? Dapat tayong dumaan sa makapal at payat na magkasama. Ang dalawang matandang lalaki ay malinaw na naabak ng tugon ni Yared. Pinag-isipan nila kung gaano kalakas ang binata sa harap nila kung kahit na si Yared ay natalo. Maghintay ng 1 minuto, ang matangkad na matandang lalaki ay nagsabi, ang pamamaraan na ginamit mo lang ay ang form ng Don Blaze ni Yanni at hakbang na Teres Astride. Ang chubby man ay nag-chime, na nagsasabing, nagawa niya ring asahan ang aming mga paggalaw at pigilan ang aming mga supernatural na kapangyarihan. Maaari ba niyang pinagkadalubhasaan ang kaguluhan ni Yanni na yinyang mga mata? Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likuran, mahinahon na sumasagot, kayong dalawa ay talagang may kaalaman. Ang matangkad na matandang lalaki ay sumabog sa kawalan ng paniniwala. Walang paraan. Imposible. Ito ay hindi mabilang na mga ians, ngunit ang isang pangalawang powerhouse tulad ni Yanni ay hindi kailanman lumitaw mula sa mundo ng Ying. Paano? Ito ay isang habang, mga nakatatanda, si Hero Diaz ay nakipag-ugnay sa isang banayad ng ngiti. Nang makita si Hero Diaz, ang dalawang ekspresyon ng matandang lalaki ay puno ng pagkabigla. Nanlaki ang kanilang mga mata nang sabay-sabay nilang binigkas, Hero Diaz. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6646. Historial Cloudmaster, Gwyneth Zolstes, kataas-taasang Sword God, Hawthorne Longstride, tinalakay sila ni Hero Diaz, isang pahiwatig ng libangan sa kanyang tinig. Ang dalawa sa iyo ay dating walang kap-ares na mga numero, nag-uutos na mga legion at naghaharing kataas-taasang sa hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang. Kinikilala mo ba ang iyong pagkatalo? Panipi. Ang dalawang matandang lalaki ay nagpalitan ng sulyap, ang kanilang kakulangan sa ginhawa ay maaaring mapatla. Naranasan nila ang matalim na dila ni Hero Diaz matagal na sa mundo ng Tai Chi. Matapos payagan siyang makita ang mga ito sa mga kaawa-awa na estado, alam nila na ang retorting ay higit na mapapahiya lamang sa kanila. Doon, si Yared ay pumalakpak at sinabi ng may smirk, kayong dalawa ay nagsasabing top 5 sa mundo ng Tai Chi, ngunit tila ako, na ranggo ng ika-6, ay maaaring maging mas mahusay. Panipi. Sa pamamagitan ng isang smug expression, lumapit si Yared sa dalawang matandang lalaki at sinabi, payagan akong formal na ipakilala sa kanya. Ang taong nagpakilala sa iyo ay ang kahalili ng kaluluwa ni Marcy Ice ni Yanni. Ang kanyang pangalan ay, tumahimik siya at tumingin kay Yegor. Kinuha ni Yegor, na nagsabi ng isang ngiti, James Caden. Oo, ito ay si James, lumingon si Yared sa dalawang matandang lalaki na may ngiti at sinabing, kilala ako sa labanan ng malapit na quarter, gayunpaman kahit na natalo ako. Naturally, hindi kayong dalawa ay hindi nanindigan. Naiinis sa pamamagitan ng pagpuri sa sarili ni Yared, ang dalawang matandang lalaki ay inalis siya at naayos ang kanilang mga titig kay James. Matapos ang isang matagal na katahimikan, sinabi ng matangkad na matandang lalaki, ang kahalili ng kaluluwa ni Marcy Ice ni Yanni. Hindi katakataka na nagtataglay siya ng ganitong kakilakilabot at hindi mahuhulaan ng mga kasanayan. Ipinaglaban niya tayo, kahit na mas mababa sa ranggo ng paglilinang, nang hindi kahit na humihina ng kaunti. Ang chubby matandang lalaki ay sumimangot habang sumang-ayon siya, alam kong kakaiba ito. Bukod sa kaguluhan ni Yanni na yinyang, kung ano ang iba pang kasanayan na mahuhulaan ang mga supernatural na kapangyarihan ng kanilang kalaban. Matapos makita ang mga galaw ng kanyang kalaban, ginamit niya ang forma ng Don Blaze at Teres Astride na hakbang upang makisali sa malapit na labanan.
Nakakagulat talaga. Panipi, sinabi niya ng mapait, sa hindi inaasahan, pagkatapos ng hindi mabilang na mga entrepok ng paghihintay, ang dumating ay ang kahalili ng Marshall's power. Ano ang tungkol sa mga kahalili ng kapangyarihang pangkasaysayan? Ano ang ginagawa nila? Naririnig ang mga reklamo ng matandang lalaki, sinabi ni Yared, tumigil sa pangangarap. Ang aming mga mas batang henerasyon ay walang silbi ngayon at ganap na hindi magagawang makapangyarihang kapangyarihan sa kasaysayan. Sa halip, dumating sila ng isang bagay na tinatawag na Genesis. Ang matangkad na matandang lalaki ay hinawakan ng kwelyo at nakipag-ugnay, sapat na ang iyong bagay na walang kaparerikan. Bakit mo pinupuri ang iba at ibinaba ang iyong sarili? Nasaan ang iyong dignidad at karangalan? Panipi. Dignity. Honor. Pinahiya ni Yared, anong dignidad at karangalan ang naiwan upang mapanatili kahit na tatlo tayong natalo? Ang matangkad na matandang lalaki ay nahumaling, ikaw. Biglang sinabi ng chubby matandang lalaki, walang pagmamadali. Nasa ikawalong ranggo ng Zeklan. Kami ang pinakamalakas na kinatawan ng kapangyarihang pangkasaysayan. Kahit na sina Yuldra at Fela ay hindi maglakas loob na mag-provoke sa amin ng madali. Panipi. Naririnig ang kanilang pagbickering, si Hero Diaz ay sumigaw, dahil ayaw nilang aminin ang pagkatalo, hindi mo dapat pigilan, James. Una, sumipsap ng kanilang mga base sa paglilinang at walisin ang mundong ito ng walang kapares na lakas. Sumimangot si Yegor nang marinig ang mungkahi ni Hero Diaz. Nakipag-ugnay siya, mag-isip ng 2 beses tungkol sa kung ano ang tunay na nais mo, James. Ano man ang iyong desisyon, tatayo kami sa tabi mo. Panipi. Matapos marinig ang mga nakasisiglang salita ng mag-asawa, ngumiti at sumagot si James, dahil hindi ka pumayag na umamin ng pagsuko, wala akong pagpipilian. Hindi, mangyaring maghintay. Si Yared ay nagmamadali na nagambala, tumakaway ng kanyang mga kamay ng walang tigil. Hindi ako kasama nila. Magsasalita ako ng kahulugan sa kanila. Panipi. Matapos magsalita, si Yared ay nag-deploy ng isang tunog na hindi tinatagusan ng tunog at ganap na nakahiwalay ang kanilang sarili. Pagkatapos, siya ay animated na gestured habang nakikipag-usap sa 2 matandang lalaki. Samantala, sina Hero Diaz, Yegor, at James ay naiwan na nakatingin sa isa't isa sa pagkalito. Bigla, sinira ni Hero Diaz ang katahimikan. Habang ang tatlong ito ay maaaring isang beses na gumamit ng kapangyarihan, namutla sila kumpara sa isang tao na tunay na nakakatakot. Ang dapat mong tunay na maging maingat sa kilala bilang Yuldra Tadron. Ang mga browser ni James ay nag-furrow sa apokalipsis. Huminga ng malalim si Yegor at sinabing, hindi naisip ni Yuldra Tadnord. Lumingon si James kay Yegor at nagtanong, siya ang pinakamalakas sa mundo ng Tai Chi. Nasa ranggo ba siya ng Declan? Tumanggo si Yegor at nakumpirma, matapos si Yani at ang tagapagtatag ng kapangyarihang panghistorial, siya ang susunod na pinaka-nakakatakot na nilalang sa mundo ng Tai Chi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6647. Hold on, biglang nagambala si James, na nagtanong, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Declan Mahayana at ang ranggo ng Declan? Matieg ang ipinaliwanag ni Yegor, tulad ng alam mo, ang ranggo ng Declan ay naiiba sa ranggo ng Zeklan, na mayroong 9 na antas. Samantala, ang ranggo ng Declan ay may 4 na antas lamang, lalo na ang ranggo ng Xerxo Declan, ranggo ng Yitro Declan, ranggo ng Soma Declan, at Historial Declan ranggo. Nas-anay ang mga nabubuhay na nilalang na tawagan itong Declan Mahayana. Ang bawat sagabal sa ranggo ng Declan ay tulad ng isang hindi masusukat na kalungkutan, ang bawat isa ay may isang kinakailangan. Hindi lamang ang isa ay nangangailangan ng isang tunay na gintong katawan, isang pangalawang katawan, ngunit ang isa ay dapat ding may kakayahang ipatawag ang higit sa 4 na mga clone at ang isa ay dapat na pagsamahin ang mga ito ng walang putol. Ang antas ng isa ay maaaring maabot sa loob ng ranggo ng Declan ay nakasalalay sa uri ng kapangyarihan na nilinang ng una. Upang maabot ang isang mas mataas na antas, dapat na mag-fuse ng mas mataas na kapangyarihan. Naggasolina si James at nagtanong, kaya kung ang isang tao ay nagtatanim ng Xerxo sa ranggo ng Zeklan, hindi sila mag-advance sa ranggo ng Yitro Declan. Kinumpirma ni Yegor ng isang tumango at sinabi na nakangiting, oo.
Bakit sa palagay mo ay may pagtatalo sa pagitan ng kapangyarihan ng historial at kapangyarihan ni Marcy Ice? Naniniwala ka ba talaga dahil ito ay dahil si Yrria at ang Zymergy na naghasik ng pagkakaiba sa pagitan nila? Huminga ng malalim si James at pinag-isipan, kung tinutukoy ng ranggo ng Zeklan ang antas ng ranggo ng Deklan, ano ang antas ng Yrria? Panipi. Matapos ang tanong ay sumulpat sa kanyang isipan, agad niyang tinanong ang mag-asawa. Kalmado ang sagot ni Yegor, mayroon siyang kapangyarihan ng TIRTA at minana ang kapangyarihan ng Tai Chi. Sa makatuwid, natural na papasok siya sa ranggo ng Soma Deklan. Panipi. Nagdilim ang mukha ni James. Kaya kailangan kong maabot ang ranggo ng Soma Deklan o ang ranggo ng Historial Deklan upang talunin siya. Sumagot si Herodias, hindi iyon ang kaso. Nang pumasok si Yanni sa ranggo ng Deklan kasama ang kanyang kapangyarihan sa Marcy Ice, kahit na hindi malinaw kung aling antas ang naabot niya, kinatakutan siya ni Yrria. Ang mga mata ni James ay naiilawan habang nagtanong siya, sa madaling salita, maaari rin akong makapasok sa ranggo ng Soma Deklan kasama si Marcy Ice Power. Si Yegor ay nakangiting, hindi malamang na hindi iyon. Nang pumasok si Yanni sa ranggo ng Deklan, dapat niyang isama ang iba pang mga kapangyarihan. Si James ay hindi nagsalita. Sa gayon, sa wakas ay nagkalat ang yared ng tunog na hindi tinatagusan ng tunog at lumakad sa kanila. Kumbinsido ko na sila. Gayunpaman, may kondisyon sila. Ano ito? Sumimangot si James. Ipinaliwanag ni Yared na awkwardly, kung nais mo ang aming kapangyarihan sa kasaysayan, dapat mong talunin si Yuldra. Si Herodias ay sumigaw, nakikipag-usap ka sa amin. Tatlo kayong natalo, kaya ano ang iniisip mong nasa posisyon ka upang talakayin ang mga kondisyon? Nagulat, Yared stuttered, well, galit na sinabi ng matandang lalaki, napakalayo mo, Herodias. Pinag-uusapan natin ang pagsasama ng kapangyarihan ng marshals at kapangyarihan sa kasaysayan. Magagawa bang hawakan ito ng bata? Ang matangkad na matandang lalaki ay nanunuya, tama. Sa palagay ba niya ay nasa ranggo ng Deklan? Sumimangot sina Herodias at Yegor. Si James, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Pinahaba niya ang kanyang mga bisig at inihayag ang kanyang tunay na gintong katawan. Hindi lamang ang dalawang matandang lalaki ay nagulat, ngunit kahit na si Yared ay naiwan na lubos na nababagabag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,648. Herodias ay malamig na sumingit. Bagaman hindi nakarating si James sa ranggo ng Deklan, mayroon siyang isang tunay na gintong katawan na kwalipikado sa kanya sa Deklan Mahayana. Lumuhad, kayong tatlong matandang farts. Panipi, si Yared at ang dalawang matandang lalaki ay nagulat. Kahit na kinilabutan, tumanggi silang lumuhad. Hindi nila inaasahan na ang batang ito na nagngangalang James ay magkakaroon ng isang kamanghamanghang background. Sinuri ng matangkad na matandang si James at tinanong, ang mga kulay abo na ulap at libo-libong mga kampanilya na nagchim. Nasa itaas ka ba ng mga kapangyarihan ng Genesis at pinagkadalubhasaan ang form ng labanan ng Marcia? Nakilala mo ba silang lahat? Ang lalaki na chubby ay nag-chime, na nagsasabing, hindi iyon lahat. Dapat ka ring magkaroon ng Nirvana Golden Bones, isang Quasar pangalawang katawan, ang Dernature, at ang Deklan Mahayana. Nagtataglay ka rin ba nito? Nagretort si Herodias, masikip mo ang mga tanga. Kung mayroon na siyang lahat, kayong dalawa ay magiging mga ants lamang. Taos-puso na ipinaliwanag ni Yegor, halos mayroon silang lahat. Tatlo kayong dapat kumbinsido ngayon. Panipi. Bigla, hinawakan ni James ang kanyang kamay, na pinakawalan ang isang kakilakilabot na kapangyarihan na may tatlo kulay na pagsasanib. Agad na tinakpan ng mga kulay abo na ulap ang kalangitan, habang ang Eurus 1 Genesis Bell ay sumasalamin sa isang resounding clang. Agad itong nadobol sa maraming mga kampanilya, na nagmumula sa isang labis na aura habang ito ay nag-hover sa tatlong matandang individual, na naliligo sa kanila sa isang maliwanag, ethereal glow. Ang pagsaksi sa paningin na ito, Yared at ang dalawang matandang lalaki ay hindi maitago ang kanilang pagkabigla. Labis sa pamamagitan ng marilag na presyon, hindi sinasadya silang lumuhad sa lupa. Upang maging matapat, hindi ko kailangang palawakin ang gayong kagandahang loob sa iyo. Ang boses ni James ay sumigaw mula sa walang bisa,
na nagpapalabas ng isang aura ng kabanalan at kamahalan. Gayunpaman, ipinangako ko kay Yanni na tulay ang agwat sa pagitan ng Marcy Ice power at historial power sa anumang gastos. Kung hindi man, ang tatlo sa iyo ay nagsilbi na bilang aking mga mapagkukunan ng paglilinang. Nakipag-usap sa utos ni James na nag-uutos, ang tatlong nakaluhod sa lupa ay agad na nagpatira pa sa kanilang sarili, na hindi nang ahas kahit na huminga. Sa mga tuntunin ng paglilinang lamang, si James ay hindi maihahambing sa kanila. Gayunman, ang kanyang manipis na katapangan ay sapat na upang ibagsak ang tatlo sa kanila. Isinasaalang-alang ang mga potensyal at prospect, nalampasan sila ni James sa pamamagitan ng isang nakakapangit na margin. Hindi lamang niya nagmamay-ari ng kaluluwa ng marshals ni Yanni, ngunit mayroon din siyang lahat ng mga supernatural na kapangyarihan ng Marcy Ice combat form. Sa katotohanan, napagtanto nila ang kompetisyon sa pagitan ng kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihan ng Marcy Ice ay hindi na mahalaga. Kapag pinagsama sila ni James, ang mga nilalang ng Greater Realms at maging ang kanilang mga alagad ay mapalad at mabago ang kanilang mga fate. Ang mga beings sa buong Greater Realms ay malamang na masira mula sa mga hadlang na ipinataw ng Zymergy at hindi na mapapailalim sa mga kapansin-pansin na kapritsyo ng Tai Chi. Sa bagong paradigma na ito, ang mismong kakanyahan ng dignidad, kalayaan, at kapalaran para sa lahat ng mga nilalang ay ganap na ma-raise-up. Samantala, sa loob ng isang maliwanag na kumpol ng planeta na nakatago ng malalim sa loob ng ika-6 na antas ng larangan ng digmaan, isang matandang lalaki na may dumadaloy na puting buhok at isang mahabang balbas ay unti-unting binuksan ang kanyang mga mata. Nagradiated siya ng isang aura ng immortalidad na mayroon pa ring malambot, banayad na pag-uugali. Ang kanyang titig ay agad na nagdulot ng mga nakapalibot na mga planeta na lumipat, na nagpapatunay sa kanyang labis na presensya. Bigla, tumingin siya sa direksyon kung nasaan si James, at isang malabo na furrow ang sumiksik sa kanyang kilay. Ang mga kulay abo na ulap at libo-libong mga kampanilya na nagchim. Sa itaas ng kapangyarihan ng Genesis ay kung saan nahanap mo ang form ng labanan ng Marcy Ice. Ang Nirvana Golden Bones, ang Quasar Second Body, ang Dernature, at ang Declan Mahayana. Matapos mabigkas ang hula ng tablet ng Jadhea, ang matatandang lalaki ay pumihit sa kanyang balbas at nagpahayag ng malambot na ngiti. Sa wakas, pagkatapos ng hindi mabilang na mga enterpok, narito siya, bulong ng matandang lalaki. Habang ang kanyang mga salita ay lumubog sa ether, tatlong mga numero na nakikibahagi sa paglaban sa malapit ay tumigil sa kanilang pag-iingat. Di nagtagal, bumaba mula sa walang bisa, ay isang kaakit-akit na babae na nadrape sa isang dumadaloy na itim na balabal, ang kanyang buhok ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Sa balat na katulad ng mga perlas at maislan na mga tampok, nagmamay-ari siya ng isang kaakit-akit na parehong nakakaakit at nagyayelo sa pag-uugali. Nakarating siya sa tabi ng matatandang lalaki at tinanong, "Ano ang iyong pag-ungol, Yuldre?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6649. Ang ganitong kawalang kilos. Ang isa pang figure, isang matangkad at hindi kaakit-akit na taong may edad na nakasuot sa isang balabal, na nagmula sa walang bisa. Ngunit ang isa pang figure ay naging materialized sa isang shimmer ng gintong ilaw, isang batang babae na pinalamutian ng isang itim at puting balabal. Pag-aalaga ng isang taybak, na level niya ito sa ibang babae na dumating sa harap niya at mahigpit na sinisisi, ang iyong katapangan ay walang alam na mga hangganan, Fela. Ikaw ay isang kahalili ng Marcy Ice power. Habang si Sir Yuldra ay maaaring tiisin ang iyong presensya dahil sa kanyang kabutihan, ang gayong pag-uugali ay hindi may condemn. Si Fela ay sumingit ng disdainfully bilang tugon, pagkatapos ay naayos ang kanyang pagtuon sa matatandang lalaki. Ngumiti ang matatandang lalaki at sinabing, "Ang iyong kaalyado, ang iyong kalaban, ay dumating." Isang kahalili sa martial arts realm. Ang kilay ni Fela ay lumabos sa consternation. Ang matatandang lalaki ay ngumiti ng malumanay at sumagot ng isang tumango, "Oo. Ito ay maaaring maging napakahusay na tagumpay sa aming sitwasyon." Agad na tumingin si Fela sa direksyon kung saan si James ay may duda na ekspresyon. Ang iba pang dalawang individual ay nagpalitan ng sulyap at pagkatapos ay nagmadali pasulong. Paano ang isang kahalili ng paglabag sa kapangyarihan ng marshal sa lugar na ito, Sir Yuldre? Tama,
Paano ito posible? Narito kami para sa hindi mabilang na mga Enterpok at sinubukan ang lahat upang masira ang selyo. Paano sila nagtagumpay? Panipi. Tumugon ang matatandang lalaki, ang mundo ay puno ng mga kababalaghan. Naaalala mo ba kung ano ang sinabi ng Historial Messenger bago siya umalis? Sa paghahayag na ito, ang dalawa ay sinaktan ng hindi nagsasalita, na nakikipag-ugnay sa mga implikasyon ng mga salita ng matatanda. Bigla, sinabi ni Fela, Marcy Ice Soul. Maaari kong maramdaman ang Marcy Ice Soul ni Sir Yanni. Agad siyang nagbago sa isang guhitan ng itim na ilaw at nawala mula sa lugar. Ang lalaki at babae ay naiwan sa likod ng mga solemn na natitig. Mapagpalit ang lalaki, si Fela ay sapat na upang makitungo. Ngayon na ang isa pa sa kanyang mga kaalyado na gumagamit ng kapangyarihan ng Marcy Ice ay dumating, ang aming kapangyarihan sa kasaysayan. Ang matandang lalaki ay nagbulong ng maingat, oras na ang kaguluhan sa pagitan ng kapangyarihan ng Marcy Ice at kapangyarihan ng Historial. Marahil ay matutupad natin sa wakas ang mga adhikain na hindi namin nagawang matagal na. Panipi. Ang lalaki at babaeng nakatayo sa tabi niya ay natigilan. Si Yuldra ang kanilang pundasyon, ang kanilang pag-asa na masira ang selyo upang palayain sila. Para sa kadahilanang ito, nagpakita siya ng napakalaking kabutihang loob at pinahintulutan si Fela, isang kaaway upang linangin ang kapangyarihang pangkasaysayan. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang mataas na pag-asa para sa mahiwagang magsasaka na lumitaw. Naguguluhan sila sa kanyang mga aksyon. Nakangiting sabi ni Yuldra, hayaan mo na matugunan ang aming mga kilalang panauhin. Gayon din, kayong dalawa ay dapat na nasa iyong pinakamahusay na kaugalian. Matapos magsalita, ang bundok sa ilalim ng kanilang mga paa ay biglang nakataas sa walang bisa at sumulyap kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6650. Yared at ang dalawang matandang lalaki ay nanatiling nakaluhod, na pinilit ng pagpapataw ni James upang ibunyag ang mga lihim ng kanilang mundo. Sa loob ng malawak na ika-6 na tier ng panlabas na larangan ng digmaan, ang mga naninirahan ay mahirap makuha. Ang mga ito ay binubuo ng mga nakaligtas na makitid na nakatakas sa nakamamatay na pagkakahawak ng lakas ng silang-silang na nakagugulo sa mas mababang antas ng battlefield. Bagaman umiwas sila na selyadong malayo, nakulong sila sa loob ng puwang na ito, hindi makatakas. Sa hindi mabilang na mga Enterpok, ang kanilang paglilinang ay tumagas at nagre-rehistro, na katulad ng mga bilanggo sa hilera ng kamatayan sa loob ng isang napakalaking bilangguan. Nahihirapan sila sa pagdurusa matapos na maputol mula sa labas ng mundo, na wala ng pakikipag-ugnay sa iba pang mga nabubuhay na nilalang. Naturally, ang dalawang magkakaibang paksayon na gumamit ng iba't ibang mga kapangyarihan na nakikibahagi sa mga walang tigil na laban. Ang pagkapagod at ennui sa kalaunan ay nakalagay, na nagreresulta sa kanilang kasalukuyang kalawakan. Sa una, ang mundong ito ay nagbabantay ng libo-libong mga nakaligtas, ngunit ang walang tigil na pag-aaway sa kanila ay pinapabagsak ang kanilang mga numero hanggang sa 327 individual lamang, ang bawat staking ay nag-aangkin sa isa sa 81 na mga kumpol ng bituin. Habang ang mga magsasaka na may kapangyarihan ng Mauritius ay mas kaunti, ang mga may kapangyarihang pangkasaysayan ay namamayani, na halos lahat ng mga ito sa ranggo ng Zeklan. Sa taiman ng lipunang ito ay nakatayo si Yuldra, na iginagalang bilang parehong isang nakakahawang magsasaka at ang iginagalang pinuno ng linya ng kapangyarihan ng Historial. Ang ranggo na malapit sa likuran ay si Fela, isang magsasaka na nagmamay-ari ng Marcy Ice Power at nasa ranggo ng ika-9 na ranggo ng Zeklan. Nakakagulat na hindi pinansin ni Yuldra ang mga nakaraang mga hinaing at ipinagkaloob kay Fela ang mga turo ng kapangyarihang pangkasaysayan, na ginagawang siya ang huling beacon ng pag-asa para sa kanila na malaya mula sa selyadong mundo. Ang dalawang matandang lalaki na tila naglalaro ng isang laro ng chess ay talagang nagmamasid at pinag-aaralan ang labanan ni Fela kasama ang dalawang powerhouse sa ika-9 na ranggo ng Zeklan. Nang marinig ang lahat, pinahihit ni James si Yegor at Herodias, na nagtanong, karaniwan, isinasaalang-alang na nila ang pagsasama ng kapangyarihan ng marshals at kapangyarihan sa kasaysayan. Sumagot si Yegor, hindi iyon madali. Ang dalawang kapangyarihang ito ay panimula sa panimula. Ang pagkamit ng pagsasanib ay mangangailangan ng isa na magkaroon ng Nirvana Golden Bones at isang tunay na gintong katawan.
Dagdag pa ni Herodias, na nagsasabing, eksakto. Sa ngayon, ikaw lamang ang taong nakamit ang mga kondisyong ito. Nag-isip ang ekspresyon ni James habang pinoproseso niya ang kanilang mga salita. Sa pagbanggit ng Golden Bones, ipinagmamalaki sila ni James. Nang siya ay nahulog sa Aqua Soul sa ikatlong antas ng lupain ng Forlat, nawala ang kanyang gintong katawan. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng tulong mula sa dalawang mahiwagang kaluluwa. Sa pamamagitan ng Nirvana, hinimas nila ang Nirvana Golden Bones, na naimbento ng kalahating kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihan ng Marcy Ice. Gamit ang pundasyong ito, pinayagan siyang gumamit ng parehong mga kapangyarihan sa kagustuhan. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan ay masyadong mahina, kaya pinipigilan siya mula sa pagpapakawalan ng buong potensyal nito. Biglang bumulusok si Yared, nasabi na namin sa iyo ang lahat. Maaari ba tayong bumangon muna? Kami ay isang beses pa rin mabibigat na mga powerhouse. Kung nakikita tayo ni Fela na lumuhad sa harap ng isang junior, mababawasan nito ang aming paninindigan. Si James ay hindi nagsalita. Ang lalaki na chubby ay sinabi ng mapait, hindi yun kinakailangan. Nakita na niya kami. Bumantong hininga ang matangkad na lalaki. Ano ang kahihiyan? Kasalanan ko na hindi sapat na malakas. Natigilan, itinaas ni Yared ang kanyang ulo at nakita si Fela na naglalakad sa kalangitan na may malamig na ekspresyon. Mabilis siyang tumayo sa kanyang mga paa at sinabing nakakahiya, aking Diyosa. Kailan ka dumating? Dapat mo na akong ipagbigay alam muna, kaya ko, Bago siya matapos na magsalita, pinakawalan ni Fela ang kanyang kapangyarihan sa marshals. Mabilis niyang binago ang mga ito sa mga ilaw ng Tayback, na nag-uutos sa kanila ng diretsyo para kay James. Boom! 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 Ang isang serye ng mga pagsabog ay sumabog kay James, na nagpapadala ng mga shockwave sa buong lugar. Ang mga basurahan at usok ay nagbabantay sa lugar, na ginagawang mahirap makita. Ang mga biglaang kaganapan na ito ay nabuksan ng bigla. Lahat ay nahuli sa bantay at agad na natamba ng mga shockwaves. Tiningnan ni Fela ang mga pagsabog at sinisilip, kahit na sa kaluluwa ni Sir Yanni, wala kang kahanga-hanga. Ang mundo ng Ying ay unti-unting nagiging mahina sa bawat henerasyon. Kukunin ko ang kaluluwa ng Marcy Ice. Habang nagsasalita siya, isang gwapong figure ang tahimik na lumitaw sa likuran niya. Ganito ba? Ano ang nagbibigay sa iyo ng gayong mapagmataas na kumpiyansa? Aniya. Ang makapangyarihang Dragon General Kabanata 6651 habang nagsalita ang gwapong figure, mabilis niyang sinaktan si Fela sa dibdib nang siya ay lumingon. Bigla, ang isang pag-akyat ng kulay abo, itim, at puting kapangyarihan ay mabilis na kumalat sa katawan ni Fela, na iniwan siyang lubos na natatakot. Ang mga mabilis na paggalaw. Paano mo? Ang mga salita ni Fela ay naputol sa ibang pag-atake. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo at ipinadala na lumilipad sa malayo. Boom! 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 May isa pang serye ng pagsabog dahil si Fela ay ipinadala na nag-crash sa 12 ng mga planeta. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay pinatatag niya ang kanyang sarili. Samantala, bago siya singilin kay James, hinawakan siya ng dalawang matandang lalaki. Masyado kang nakakalungkot na maglaro ng bayani na nagligtas ng isang dalaga sa pagkabalisa. At masyadong pangit ka. Hindi rin interesado sa iyo si Fela. Tumigil sa pagiging sentimental. Nahaharap sa dalawang mga skadang ng dalawang lalaki, nagalit si Yared. Nakipaghiwalay siya sa kanilang pagkakahawak at sumugod kay James. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, itinapon siya ni James ng isang nakakatakot na sulyap. Bagaman natakot, nais ni Yared na mapanatili ang kanyang karangalan. Sa makatuwid, malumanay niyang tinapik ang balikat ni James, na nagpapanggap na magbigay ng payo. Bata, hindi iyon ang paraan upang gamutin ang isang babae. Bilang isang lalaki, dapat kang mas mapagpatawad. Gayon din, tingnan ang iyong mga damit. Nakakainis sila. Dapat mong itaguyod ang iyong imahe ng isang malakas na powerhouse na may karunungan at kapangyarihan. Panipi. Habang nagsalita siya, sinimulan niyang malinis ang damit ni James. Ngumiti siya ng tupa at naghanda na umatras. Gayunpaman, biglang sumulong si James. Maghintay. Teka, huwag magalit. Ako ang kaibigan ng iyong guro,
Bago matapos ang pagsasalita ni Yared, mabilis na sinipa siya ni James. Pagkatapos, itinapon niya ang form ng Don Blaze at mabilis na nawala mula sa walang bisa. Sa susunod na sandali, ang napakalaking tayback ni Fela ay nakaunat sa walang bisa kung saan nakatayo si James. Boom! 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 Ang isang serye ng mga kulog na pagsabog ay nagsimula, at ang enerhiya ng tayback ay bumagsak sa lupa, na pinipigilan ang mga lugar ng pagkasira sa hindi mabilang na mga chasms. Ang kapangyarihan ng pag-atake ay nakakatakot at sa labas ng mundo. Bakit ka tumatakbo? Harapin mo ako ng head-on. Matapos mawala ang kanyang target, galit na galit si Fela. Lumitaw si James sa likuran niya at nagtanong ng mahinahon, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Hindi ako pumatay ng mga hindi kilalang tao. Nagulat, biglang lumingon si Fela. Kahit na, pinanatili niya ang isang malabo na ekspresyon. Ang form ng Don Blaze ay hindi ginagamit para sa pagtakas. Ikaw ay isang insulto kay Sir Yanni. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakuha ni James ang isang malinaw na pagtingin sa kanyang mukha. Siya ay isang magandang babae, ngunit hindi lamang ang sinumang lalaki ay maaaring hawakan ang kanyang pagiging agresibo. Bigla, nagtanong si James, Fela. Ikaw ay pangatlong alagad ni Sir Yanni. Kinuha si Abak, pinapalakpakan ni Fela ang kanyang mga kamao. Bagaman nagulat siya na kilala siya ni James, ang galit sa kanya ay hindi nabawasan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6651 tulad ng nagsalita ang gwapong figure, mabilis niyang sinaktan si Fela sa dibdib nang lumingon siya. Bigla, ang isang pag-akyat ng kulay abo, itim, at puting kapangyarihan ay mabilis na kumalat sa katawan ni Fela, na iniwan siyang lubos na natatakot. Ang mga mabilis na paggalaw. Paano mo? Ang mga salita ni Fela ay naputol sa ibang pag-atake. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo at ipinadala na lumilipad sa malayo. Boom! 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 May isa pang serye ng pagsabog dahil si Fela ay ipinadala na nag-crash sa 12 ng mga planeta. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay pinatatag niya ang kanyang sarili. Samantala, bago siya singilin kay James, hinawakan siya ng dalawang matandang lalaki. Masyado kang nakakalungkot na maglaro ng bayani na nagligtas ng isang dalaga sa pagkabalisa. At masyadong pangit ka. Hindi rin interesado sa iyo si Fela. Tumigil sa pagiging sentimental. Nahaharap sa dalawang mga skadang ng dalawang lalaki, nagalit si Yared. Nakipaghiwalay siya sa kanilang pagkakahawak at sumugod kay James. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, itinapon siya ni James ng isang nakakatakot na sulyap. Bagaman natakot, nais ni Yared na mapanatili ang kanyang karangalan. Sa makatuwid, malumanay niyang tinapik ang balikat ni James, na nagpapanggap na magbigay ng payo. Bata, hindi iyon ang paraan upang gamutin ang isang babae. Bilang isang lalaki, dapat kang mas mapagpatawad. Gayun din, tingnan ang iyong mga damit. Nakakainis sila. Dapat mong itaguyod ang iyong imahe ng isang malakas na powerhouse na may karunungan at kapangyarihan. Panipi. Habang nagsalita siya, sinimulan niyang malinis ang damit ni James. Ngumiti siya ng tupa at naghanda na umatras. Gayunpaman, biglang sumulong si James. Maghintay. Teka, huwag magalit. Ako ang kaibigan ng iyong guro, ah. Bago matapos ang pagsasalita ni Yared, mabilis na sinipa siya ni James. Pagkatapos, itinapon niya ang form ng Don Blaze at mabilis na nawala mula sa walang bisa. Sa susunod na sandali, ang napakalaking tayback ni Fela ay nakaunat sa walang bisa kung saan nakatayo si James. Boom! 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 Ang isang serye ng mga kulog na pagsabog ay nagsimula, at ang enerhiya ng tayback ay bumagsak sa lupa, na pinipigilan ang mga lugar ng pagkasira sa hindi mabilang na mga chasms. Ang kapangyarihan ng pag-atake ay nakakatakot at sa labas ng mundo. Bakit ka tumatakbo? Harapin mo ako ng head-on. Matapos mawala ang kanyang target, galit na galit si Fela. Lumitaw si James sa likuran niya at nagtanong ng mahinahon, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Hindi ako pumatay ng mga hindi kilalang tao. Nagulat, biglang lumingon si Fela. Kahit na, pinanatili niya ang isang malabo na ekspresyon. Ang form ng Don Blaze ay hindi ginagamit para sa pagtakas. Ikaw ay isang insulto kay Sir Yanni. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakuha ni James ang isang malinaw na pagtingin sa kanyang mukha.
Siya ay isang magandang babae, ngunit hindi lamang ang sinumang lalaki ay maaaring hawakan ang kanyang pagiging agresibo. Bigla, nagtanong si James, Fela. Ikaw ay pangatlong alagad ni Sir Yanni. Kinuha si Abak, pinapalakpakan ni Fela ang kanyang mga kamao. Bagaman nagulat siya na kilala siya ni James, ang galit sa kanya ay hindi nabawasan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6652. Habang si James at Fela ay nakatayo sa bingit ng paghaharap, tumindi ang tensyon. Naramdaman ng mga nagmamasid sa malayo, kasama na ang dalawang matandang lalaki at si Yared, na tumibok ang kanilang puso. Sa gilid, sina Herodias at Yegor ay nagsuot ng mga solemne na ekspresyon, na lubos na nalalaman ang kalubhaan ng sitwasyon. Si Fela ay nasa tuktok ng 9th Zyklon rank, at bilang isang taong nakabisado ang parehong Marcy Ice combat form, mayroon siyang natatanging kalamangan sa mga kalaban sa ranggo. Sa kabilang banda, si James ay nasa 5th Zyklon rank palang nag-alala ang mag-asawa na hindi niya kayang tiisin ang sarili laban sa kanya, lalo na't may malaking agwat sa pagitan ng kanilang hanay. Mabilis na nagpadala si Herodias ng telepatikong mensahe kay Yegor, na nagsasabing, kailangan nating magbantay ng mabuti. Kung nasa panganib si James, kailangan nating makialam. Sumagot si Yegor, base sa maikling paghaharap nila ngayon, hindi naman siguro matatalo si James. Inilabas ni Herodias ang kanyang pagkadismaya, nasa 5th Zyklon rank lang si James. Naipos na niya ang kanyang limitasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang taong mas mataas ng 3 ranggo kaysa sa kanya. At ngayon, kailangan niyang harapin ang isang tao sa 9th Zyklon rank habang nasugatan. Nang makitang galit na galit ang kanyang asawa, tumanggo na lamang si Yegor bilang pagsang-ayon. Ang kanyang pag-aalala para kay James ay naging maliwanag na ang tingin niya sa kanya ay parang ason. Samantala, nakatayo pa rin sa tapat sina James at Fela. Nagkatinginan sila, at lumitaw ang isang mental battlefield sa kanilang mga mata. Inilabas ng dalawa ang lahat ng kanilang supernatural powers, lumaban sa parehong kapangyarihan. Sa kanilang matinding labanan sa pag-iisip, pinakawalan nina James at Fela ang lahat ng kanilang mahiwagang kapangyarihan at kasanayan, na nakikibahagi sa isang labanan ng talino at lakas. Ang Dawn Blaze form ni James, Teres Astride Step, at Chaos Yin Yang Eyes ay binayaran para sa kanyang mas mababang cultivation rank, na nagpapahintulot sa kanya na lumaban ng may kamanghamanghang bilis. Sa kabilang banda, ang karunungan ni Fela sa kanyang mga kakayahan at ang kakilakilabot na Marcy Ice power ay nagbigay daan sa kanya na makisali kay James sa malapit na labanan na may walang katulad na liksi at bilis din. Sa kabila ng matalas na pangunawa ni James sa kanyang Chaos Yin Yang Eyes, ilang beses siyang nabigo upang makita ang hindi mahuhulaan na mga galaw ni Fela at ilang beses siyang nataman. Matapos ang hindi mabilang na mga round ng laban, napagtanto ni Fela na ang bilis ni James ay higit sa kanya. Desperado siyang manig, nag-deploy siya ng Celestial Formation gamit ang nakapalibot na mga kumpol ng bituin at mga planeta upang palibutan si James, na nililimitahan ang kanyang mga galaw. Napaka-epektibo ng kanyang taktika, dahil nagulat si James at hindi nakapag-react sa oras. Sa mental battlefield na nagaganap sa kanilang mga mata, ang ultimate golden body ni James ay malubhang nasugatan. Sa gulat ni Fela, may isa pang trick si James sa kanyang manggas, mga porma sayon. Sa susunod na sandali, natagpuan ni Fela ang kanyang sarili na nakulong sa mabigat na porma sayon ni James. Ang porma sayon, na binigyan ng kapangyarihan ng tumaas na cultivation ni James, ay naging isang makapangyarihang supernatural power. Ang mga pader nito ay itinayo mula sa Eurus 1 Genesis Bell habang ang mga bolts ng Quasar Lightning ay bumaba mula sa itaas, at nag-aapoy ang mga apoy mula sa lupa. Karagdagan pa, isang marahas na pag-agos ng hangin ang tumagos sa paligid. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Fela ang kanyang sarili sa matinding panganib. Sa kanyang pagkadismaya, ang porma sayon ay napuno ng kulay abong ulap at ang matunog na huni ng hindi mabilang na mga kampana. Habang naghahanda si Fela na depensahan ang pinagsamang pag-atake, bigla siyang binalot ng dream energy. Hindi lamang nito pinigilan ang kanyang paglilinang, ngunit pinabagal din nito ang kanyang mga paggalaw. Matapos magtiis ng ilang pag-iwas ngunit pakiramdam na nakulong pa rin, hindi napigilan ni Fela ang kanyang pagkadismaya at sumigaw ng malakas, "Ano ito?"
biglang nagmaterial ang isang batang babae at nagtransform sa isang 5 kulay na lightsaber, na mabilis na tumagos sa gininto ang katawan ni Fela. Baka sa gulat ang magandang mukha ni Fela habang gumaganti ito ng espada. Gayunpaman, umiwas ang dalaga at muling lumitaw sa likuran niya. Sa isa pang mabilis na laslas, muling nabutas ang gininto ang katawan ni Fela, na nag-iwan ng karagdagang dagwang sugat. Naiinis na sigaw ni Fela, "Sino ka? How did you breach my defenses?" Naiinis na ngumuso ang dalaga. "Medyo talented ka, pero kulang ang karakter mo." Teren na ulit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6653. Habang nagtransform ang batang babae sa isang streak ng swordlight at sinisingil muli sa kanya, napilitang umiwas si Fela. Nasanay na siya sa opensa at kulang sa pagsasanay sa pagdepensa. Ang itulak sa pagtatanggol ng isang bata ay isang lubos na kahihiyan sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpat si James sa harapan niya. Ang kanyang mga braso ay nagmula sa isang purple golden at isang itim na kinang, pagkatapos ay biglang nagtransform sa dalawang espada upang mabilis na lumapit sa kanya. Nahuli sa pagitan ng mga pag-atake ng dalawang mabigat na kalaban, si Fela ay natatalo at nataranta. Sa pagbagsak ng quasar lightning mula sa himpapawid, ang mga makukulay na apoy na bumubulusok mula sa lupa, at mabangis na hangin na umaalingaw-ngaw sa paligid niya, ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay itinulak sa mga limitasyon nito. Naisip ni Fela na makawala mula sa nakalulungkot na porma sayon, ngunit kahit na ginamit ang lahat ng kanyang Marcy Ice power, ang kanyang mga pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Pakiramdam niya ay nasilg siya sa loob ng ibang dimensyon ng walang labasan, na nag-iwan sa kanya ng takot at desperado. Sa kanyang sandali ng pagkabalisa, napapikit si James gamit ang Teresa Stride Step, itinutok ang kanyang espada sa kanyang balikat ng walang tigil na puwersa. Sumunod ng malapit sa likuran, sumugod ang dalaga, ang kanyang espada ay nakahanap ng marka nito sa kanang braso ni Fela. Ang sunod-sunod na welga ay nagpapahina kay Fela, at ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay nabawasan ng husto. Desperado siyang makatakas, lumukso siya sa hangin, at sinalubong siya ng mapang-ipang puwersa ng quasar lightning na dumadagandong sa paligid niya. Pagdating niya sa lupa, nilamon siya ng makukulay na apoy. Maya-maya pa, lalong naubos ng malakas na hangin ang kanyang lakas. Ang batang babae ay ngumiti ng masama at nagtanong, "Dapat ay mayroon ka sa kanya, guro." "Medyo maganda siya. Sigurado akong masasarapan siya." Humalaklak si James, "Napakabata mo pa pero napakakulit mo na." Sumagot ang dalaga, "I'm asking you to devour her, not sleep with her." Siya ay nasa 9th Zaclan rank. "Ang iyong historial power ay tataas ng malaki," sabi ni James. "Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali." Siya ay malubhang nasugatan, ngunit ako rin. Huwag kalimutan na mayroong isang powerhouse doon sa Declan rank. Dapat may backup plan ako. Iminungkahi ng batang babae, pagkatapos ay pilitin siyang umatras mula sa mental na larangan ng digmaan at isaalang-alang ang labanan bilang isang draw. Pagkatapos magsalita, bigla siyang nagtransform sa 5 kulay na ilaw at nasalikop si Fela. Sa isang kisap mata, hinawakan ni James ng mahigpit si Fela, binalot siya ng malakas na aura ng kulay abo, itim, at puting enerhiya. Nabaluktot ang ekspresyon ng mukha ni Fela sa gulat at takot habang nilalabanan niya ang napakalaking puwersang humahawak sa kanyang bihag. "Anong ginagawa mo?" Malamig na tugon ni James, "Kung tumanggi kang sumuko, uubusin kita." Habang naramdaman ni Fela na nauubos na ang kanyang Marcy Ice power, naramdaman niya ang malagim na sitwasyon at mabilis siyang nakapagdesisyon. Sa isang biglaang pagsabog ng paggalaw, pinasabog niya ang kanyang sariling katawan, na lumikha ng isang paputok na pagkagambala. Sa labas ng mundo, ang pisikal na anyo ni Fela ay nanggigigil, at siya ay umubo ng dugo. Napaluhod siya na parang naubos ang lakas niya. "Hindi ako makapaniwala. Paano ito mangyayari? Ako ay nasa tuktok ng ika-9 na Zaclan rank, ngunit ikaw, na nasa 5th Zaclan rank lamang, ay nagawang pigilan ako." Napabuntong hininga si Fela, pilit at masakit ang boses niya habang tumutulo ang dugo sa labi niya. Habang pinagmamasdan ni James ang pakikibaka ni Fela na tanggapin ang sitwasyon, naramdaman din niya ang hirap ng kanilang pag-iisip at umubo ng dugo.
Nagawa ni James na sugpuin si Fela gamit ang kanyang supernatural powers habang nasa mental battlefield. Gayunpaman, hindi siya makakamit ng mapagpasyang kalamangan dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang hanay. Ang agwat sa pagitan ng ikawalo at ikasyam na Zeklan ay napakalaki, na ang kanilang mga lakas at pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay magkahiwalay. Napagtanto ni James na ang kahihinatnan ng isang tunay na labanan ay maaaring hindi favorable para sa kanya. Inamin niya na ang pagharap kay Fela ay malamang na magreresulta sa matinding pinsala at hindi tiyak na posibilidad ng tagumpay. Hindi lang Marcy Ice Power ang nilinang mo. Ano ang porma sayon na iyon? Sino ang batang babaeng tinawag mo? Paano niya napasok ang gininto ang katawan ko ng ganoon kadali? Sunod-sunod na tanong ni Fela, nag-aapoy ang mga mata sa frustration. Nagkibit balikat si James at sumagot, ayaw mo bang tanggapin ang kahihinatnan? Gusto mo bang sumali sa isang tunay na pisikal na labanan, espada sa espada? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6654. Sa harap ng pag-alit ni James, naramdaman ni Fela ang panginginig sa kanyang gulugod. Siya ay nagmuni-muni sa kanilang mental na labanan at napagtanto na kahit na siya ay nasa ikasyam na Zeklan rank, maaaring hindi siya magwagi sa isang pisikal na paghaharap laban sa misteryosong binata. Pinili niya ang isang magandang paglabas, pinapanatili ang ilang dignidad sa halip na harapin ang potensyal na kahihiyan sa isang tunay na labanan. With a resigned sigh, Fela clasped her hand to James and conceded, ang galing mo sa pakikipaglaban ay kapansin-pansin. Karapat-dapat ka talagang magmana ng Marcy Ice Soul ni Yanni. Pag-usapan pa natin ang Elysium Nova. Bigla niyang pinunasan ang kanyang kamay at inihagis kay James ang isang itim na energy card bago nawala sa kawalan. Kinuha ni James ang energy card at ngumiti, nag-iisip, medyo nakakaintriga si Fela. Mabilis at hanggang sa punto, walang hindi kinakailangang kaguluhan. Pero makapangyarihan talaga siya. Maaaring mahirap talunin siya kung hindi ko maabot ang 6th o 7th Zeklan rank. Noon lang, isang mahinang tawa ang nagmula sa kawalan. Nakakamangha, hindi ko nasaksihan ang gayong kapanapanabot na labanan sa loob ng maraming taon. Nang marinig ang boses, lumingon si James at nakita ang isang maamo na mukhang matandang lalaki na nakaupo sa ibabaw ng bundok na lumulutang patungo sa kanila. Sa likod ng matandang lalaki ay may isa pang lalaki at babae na tila hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Agad namang lumipad si Yared at ang dalawang matanda at lumuhad bilang paggalang. Sir Yuldra, magalang na bati sa kanya ng tatlo. Napakunot ang noo ni James nang makita ang mga kilos nila. Yuldra, ang pinakamataas na amo, sa wakas ay nagpakita. Biglang sinabi ng matandang lalaki ng mahigpit, kayong tatlo ay naging walang ingat. How dare you disrespect our estimated guests? Anong parusa sa tingin mo ang nararapat sa iyo? Sabay-sabay na natigilan ang tatlo. Mabilis na sagot ni Yared, I already apologized, Sir Yuldra. Noong inawi niya si Fela, hindi ko rin siya tinulungan. Alam kong isa siyang distinguished guest, kaya ako. Shut up, putol ni Wyneth, umungol, ang hindi mo maayos na ipaalam sa amin ang humantong sa ganito. Tama. Dagdag pa ni Hawthorne, nanunuya, si Yared ang ugat ng kaguluhang ito, Sir Yuldra. Dapat siyang magkaroon ng madilim na mga imbensyon. Sa pagharap sa mga akusasyon ng dalawang matanda, tumindi ang tingin ni Yared. Kayong dalawa, naputol ang kanyang mga salita, at bumaling siya kay James, nakikiusap, tulungan mo ako. Ako ang unang nagbunga, alam mo ito, tama na, kayong tatlo, pumunta sa Reflective Nebula. Dumagundong ang boses ng matanda mula sa tuktok ng bundok. Mabilis niyang iwinagayway ang kanyang manggas, na nagpakawala ng isang pagdagsa ng historical power na tumangay sa tatlong nagkasala at dinala sila ng may malakas na momentum. Habang pinagmamasdan ang display, napakunot ang noo ni James at naisip, napakaganda ng supernatural power. Walang kahirap-hirap niyang inilipat ang tatlong powerhouse sa 8th Zeklan rank. Talagang malakas siya. Biglang lumambat ang ekspresyon ng matanda. Ngumiti siya ng matamis at sinabing, I'm glad to have guests. Gusto mo bang samahan ako mag-usap? Nang marinig ang imbitasyon, saglit na natigilan si James. Samantala, mabilis na pumwesto si Yegor at Herodias sa magkabilang panig ni James.
Naging maingat sila sa pagtanggap ng imbitasyon, iniisip ang lakas ng kanilang host. Dapat ba tayo? Nagpadala si Yegor ng telepatikong mensahe na nagtatanong tungkol sa mga opinyon ni na James at Hero Addis. Isang metro not familiar with Yoldor. Wala siyang kaugnayan sa Turtesec, kaya hindi ko siya mahulaan, ani Hero Diaz. Sagot ni James, let's do it. Dahil nag-extend siya ng imbitasyon, hindi na tayo dapat umatras. Kung hindi, magmumukha tayong mahina. Ngunit tandaan, kung ang mga bagay ay magiging pinakamasama, hindi mo kailangang kumilos. I'll teleport you two into my space. Madali akong makakatakas sa bilis ng aking Terrace Astride Step at Dawn Blaze form. Walang pagtutol ang mag-asawa, alam nilang mas mature na si James kaysa dati. Pagkatapos magtapos, ang tatlo ay mabilis na umakyat sa hangin at dumaong sa tuktok ng bundok. Nang mapansin ang matinding pagsisiyasat ng lalaki at babae sa likod ng matandang lalaki, nanatiling nakabantay si James at ang kanyang mga kasama. Isang matamis na ngiti ang pinalawak ng matandang lalaki at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ang kawalan ko ng kakayahang bumangon at batiin ka ng maayos. Ang mga binti ko ay hindi na kasing liksi ng dati. Kumunat ang noo ni James at pinagmasdan ang matandang lalaki gamit ang kanyang Chaos Yin-Yang eyes na nakatingin sa matandang lalaki. Sa sumunod na sandali, puno ng gulat ang mukha niya. Bagamat naabot na ng matandang lalaki ang Declan rank, wala siyang gintong katawan. Ang higit na nakalilito ay ang kanyang mga litid sa binti ay naputol, at wala itong istruktura ng kalansay, halos para siyang ipinanganak na may kapansanan. Dahil sa kanyang kahangahangang lakas, akalain ng isang tao na magiging madali para sa kanya na mabago ang isang pisikal o kahit isang gininto ang katawan. Gayunpaman, tila nagsusumikap siya upang sadyang itago ang isang bagay. Pakiusap, maupo ka, sabi ng matandang lalaki, malumanay na iniunat ang kanyang mga kamay at gumawa ng isang mapang-akit na kilos. Tumingin si James kina Hero Diaz at Yegor, pagkatapos ay umupo sa isang upuan sa tapat ng matandang lalaki. Sa pagkakataong iyon, lumapit ang lalaki at babae sa likod ng matandang lalaki, bawat isa ay may hawak na pitsyel ng alak. Nagulat si James nang ay lapag nila ang pitsyel ng alak. May Chaos Absinthe ka dito. Nagulat na sinabi ng matandang lalaki, nakikilala mo ba ang alak na ito? Itinaas ni James ang kanyang ulo at sinabing, saan ginawa itong Chaos Absinthe? Ang selyadong mundong ito ay baog at walang ibinubunga. Nakuha ko ito mula sa isang kilalang bisitang babae na nagpaganda sa amin ng kanyang presensya ilang entrepop ang nakalipas. Humalaklak ang matandang lalaki, hinahaplos ang kanyang balbas. Nagtatakang nagtanong si James, pero hindi ba tayo ang unang pumasok sa lugar na ito? Ikaw ang magiging pangalawang grupo. Ang bisitang nauna sa iyo ay matandang kakilala ko, nakangiting sagot ng matanda. Ano ang pangalan niya? Sabik na nagtanong si James, na tila nakakuha ng mahahalagang impormasyon. Natigilan si Yegor at Hero Diaz, batid kung ano ang masigasig na hinahanap ni James sa lahat ng oras na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6655. Sinulyapan si James na puno ng pag-asa, nakaramdam si Yoldra ng kakilakilabot sa pagkabigo sa kanya. Patawarin mo ang aking pag-aatubili na ibunyag. Nangako ako sa kanya. Gayunpaman, binanggit niya na ang isang kilalang panauhin ay malapit nang dumating upang maibsan ang aming pagdurusa at maghatid ng isang bagong simula para sa amin. Nakangiting lumingon si Yoldra kay James. Naniniwala ako na ang bisitang ito na sinabi niya ay maaaring ikaw din, ang aking batang kaibigan. Kumunat ang noo ni James sa sinabi niya at napaisip. Siya si Thea. Dapat ay siya. Hindi ko inaasahan na mauuna siya sa akin. Siguradong nakipagsapalaran na siya sa ikalimang antas ng Forlat Land, ang Great Historial Land. Nagtanong si James, maaari ba akong magtanong, ano pa ang ibinigay niya? Mga kulay abong ulap at libu-libong kampana na tumutunog. Sa itaas ng Genesis Power ay makikita mo ang Marcy Ice Combat Form. Ang Nirvana Golden Bones, ang Quasar Second Body, ang Dernature, at ang Declan Mahayana, sagot ni Yoldra. Nawalan ng masabi si James. Nagtataka siya kung paano nalaman ng mga tao dito ang Propacia ng Jadhea Tablet, na kilala lamang sa Genesis Worlds at Ying World, sa kabila ng pagiging liblib sa mundo para sa hindi mabilang na mga entrepop.
Mukhang si Thea ang nagpaalam sa kanila. Saan man siya magpunta, palaging tinitiyak ng kanyang kaibig-ibig na asawa na may nakahanda na landas para sa kanya. Uminom, mga bisita ko. This is no ordinary brew, udyok ni Yuldre sabay bangon ng Chaos Absinthe na ibinuhos ng babaeng katabi niya. Hindi namin maaaring tanggapin ang inumin na ito. Tumawa si Harold Diaz, winawagayway ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi. Hindi rin makukuha ng 1.1. Napangiwi si Igor habang binababa ang inumin. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan si Harold Diaz ng malungkot na tingin. Matapos niyang bawiin ang kamay nito mula sa likuran niya, hindi niya napigil ang mapasigaw sa sakit. Sa pagmamasid sa palitan na ito, tila naunawaan ni Yuldra ang sitwasyon. Ngumiti siya at hinarap si James, kung ganoon, hayaan mo muna akong uminom. Maganda niyang iwinagayway ang kanyang manggas at itinaas ang kanyang tasa. Pagkatapos, inihilig niya ang kanyang ulo at ininom ang lahat sa isang mabilis na paggalaw. Biglang bumangon si James at sinabing, I don't fancy drinking like that. Kung tayo ay iinom, dapat nating gawin ito ng diretso mula sa pitchel. Itinaas niya ang isang paa sa mahabang mesa, kumuha ng pitchel ng alak, at nilamon ang laman nito. Ibinaba ni Yuldra ang kanyang tasa, hinaplos ang kanyang mahabang puting balbas, at humalaklak ng may paghanga, bata kong kaibigan, matapang ka. Pinapalakpakan kita, talagang ginagawa ko. Samantala, napagmasdan ni Igor ang labis na pag-inom ni James, ang kanyang bibig ay nanunubog na para bang siya ay isang pulubi na tumitingin sa isang piging ngunit napakahiyang lumapit. Matapos maubos ang laman ng kanyang pitchel, inihagis ito ni James sa isang tabi at humiling ng, isa pa. Ngumiti si Yuldre sa lalaking katabi niya at tumanggo ng mahina. Hindi makapaniwalang tumingin ang lalaki kay James, pagkatapos ay agad na kumuha ng isa pang pitchel ng alak. Sa sandaling iyon, siya ay namangha. Ang Chaos Absinthe na ito ay naglalaman ng makapangyarihang Chaos Essence. Kahit na ang isang taong kasing tatag niya, na nasa 9th Zyklon rank, ay halos hindi makahawak ng 4 na tasa. Gayunpaman, ibinaba ni James ang isang buong pitchel ng walang kurap at humingi ng isa pang pitchel. Iniisip niya kung ano ang pagiging James at kung hindi siya malasing. Nilamon ni James ang isa pang pitchel ng Chaos Absinthe, pagkatapos ay itinapon ito sa isang tabi. Pinunasan niya ang nalalabi sa kanyang mga labi at sinabing, Sir Yuldra, sabi nila ang magagandang bagay ay laging pumapasok sa tatlo. Sobra na ba kung humingi ng isa pa? Tumigil sandali si Yuldra, saka humagalpak ng tawa. Tumanggo siya at sinabing, may gana ka sa magagandang bagay. Gayunpaman, mayroon na lang akong isang pitchel na natitira. Pagkatapos magsalita ay sinenyasan niya ang babaeng katabi niya. Agad niyang nilapitan ang huling pitchel ng Chaos Absinthe, na maingat na tinitigan si James. Nagtataka, nagtanong siya, anong klaseng nilalang ka? Bahagyang ngumiti si James, kinuha ang pitchel, at umupo. Biglang ngumisi ang lalaki, natatakot ka bang magpatuloy? At dito ko naisip na magaling kang uminom. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6656. Ingatan mo ang bibig mo, Galen, lumakas ang boses ni Yuldra, na inuutusan siyang umatras. Walang ganang sumunod si Galen. Gayunpaman, ang babaeng nakatayo sa tabi ni James ay kumunat ang noo at nanunuya, dahil ang galing mong uminom, dapat sanay ka rin sa pakikipaglaban. Gusto mo bang makipag-spar sa amin? Bagamat malumanay ang kanyang tono, narinig ng lahat ng naruroon ang hamon na ipinaabot niya kay James. Nang makitang walang palatandaan si Yuldre na pigilan ito, ngumiti si James at nagtanong, paano mo imumungkahi na mag-away tayo? Nanunuya ang babae, ang laban mo sa pag-iisip kay Fela ay larong bata lang. Sasabak tayo sa aktwal na labanan, na nagpapahintulot sa kapalaran na magpasya sa ating buhay at kamatayan. Nagbabala kaagad si Yuldra, Sasha. Itinaas ni James ang kanyang kamay, naputol ang sasabihin ni Yuldra. Nilinggan niya si Sasha at sinabing, nasa 9th Zyklon rank ka rin. Well, let's have some fun. Malamig na sagot ni Sasha, hindi ako nag-iisa. Sasali rin ang asawa ko. Humakbang si Galen, na nakaposisyon sa likod ni Yuldra. Kayong dalawa ay nasa Zyklon rank, ngunit sinusubukan mong makipaggrupo sa kanya. Wala ka bang pakialam sa akin at sa asawa ko?
Nagdilim ang depresyon ni Hero Diaz nang ipahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan. Kung gusto mo ng away, ililibre ka namin. Bumantong hininga si Yegor. Tumingin si Sasha kina Yegor at Hero Diaz. Pumikit siya at nagtanong, mga disipulo mula sa 30 sect. Ngumisi si Galen na may mapagmataas na ekspresyon, mga banal na nilalang ng Zymergy. Oo naman, lumaban tayo. Tumayo si James at sumingit, ang hamon. Sa akin ang itinuro, hindi sa inyong dalawa. Pinutol siya ni Hero Diaz, na nakangiting sinabi, sapat na ang pagtitiis mo, James. Ipaubaya mo na sa amin ito. Talaga, oras na natin para ibaluktot ang ating mga kalamnan. Umupo ka na lang at manood habang ine-enjoy ang iyong inumin, dagdag ni Yegor na nag-alab ang kanyang fighting spirit. Tumawa ng mahina si James matapos marinig ang kanilang mga sinabi. Naunawaan niya na ang mag-asawa ay nag-aalala na baka hindi siya makalaban sa dalawang kalaban sa 9th Zyklon rank. Kung tutuusin, nasa 5th Zyklon rank lang siya. Kaya naman, pumasok sila at gustong protektahan siya mula sa posibleng pinsala. Itinabi ni Yuldra ang kanyang tasa at nakangiting sinabi, okay lang ang friendly sparring, pero huwag nating guluhin ang ating harmony. Magsaya ka, pero huwag kang masyadong lumayo. Nagpalitan ng mga tingin sina Galen at Sasha, pagkatapos ay lumundag sa kawalan at nagpalagay na naglalaban. Nagpalitan ng ngiti sina Yegor at Hero Diaz bago sumunod, umakyat sa kawalan. Ang dalawang mag-asawa ay naglabas ng matinding lakas, nagtitigan sa isa't isa habang malapit ng sumiklab ang labanan. Biglang umungal si Galen at sinimulan ang pag-atake. Ang kanyang kapangyarihang pangkasaysayan ay naging isang napakalaking palad, na direktang lumipad kina Yegor at Hero Diaz. Si Yegor ay nagpakawala ng isang pagsabog ng matuwid na aura upang ipagtanggol laban sa makasaysayang por, na nagresulta sa isang dumadagandong na banggaan. Kasunod nito, ang dalawang mag-asawa ay nasangkot sa walang humpay na labanan, ang kanilang labanan ay umalangaw-ngaw sa kawalan. Ang mabangis na sagupaan sa pagitan ng 30 power at historial power, ang matinding sagupaan sa pagitan ng mga powerhouse sa 9th Zyklon rank, ay nagpadala ng mga shockwaves na umaalingaw-ngaw sa mga kalapit na star cluster at planeta. Sa gitna ng kaguluhang ito, ngumiti si Yuldra at itinaas ang baso ng alak kay James. Habang naglalaban sila, ay enjoy natin ang ating mga inumin. Cheers! Tinanggap ni James ang kilos at sumama kay Yuldra. Nagklink ng salamin bago nagpakasawa sa isang masaganang lagok. Biglang nagtanong si Yuldra, nasiyahan ka ba na makilala si Yanni? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,657. Tumigil sandali si James, saka tumango. Nakilala ko siya, ngunit iyon lamang ang kanyang natitirang kaluluwa. Kumunat ang noo ni Yuldra at nagtanong pa, isang nalalabing kaluluwa. Kung gayon, dapat ay nasa loob mo ito, tama. Kung hindi, paano mo pa nakuha ang kanyang Marcy Ice Soul at Marcy Ice Power? Bahagyang tumango si James. Tama ka. Gayunpaman, hindi ko pa lubusang isinama ang Marcy Ice Soul sa aking sarili, kaya. Yuldra chuckled, kahit gawin mo, maaabot mo lang ang 9th Zyklon rank. Ang Marcy Ice Power at Historial Power ay nilikha ng mga buhay na nilalang. Ang mga likas na kapangyarihan ay ibang-iba. Kung wala ang pagkilala sa Great Historial Land, hindi matutukoy ang kanilang mga antas, at hindi ka makapasok sa Declan rank. Kumunat ang noo ni James at nagtanong, hindi ka ba nasa Declan rank? Pagkumpirma ni Yuldra, yeah. Gayunpaman, hindi ako pumasok sa Declan rank na may purong historial power. Pinagsama ko ang Taishi powers dito. Nakikita ko. Bahagyang nagulat si James sa paghahayag. Ano pa sa tingin mo ang pinaglalaban natin? Ito ay palaging tungkol sa antas ng ating mga kapangyarihan. Napangiti si Yuldra na may bahid ng kalungkutan. Hindi ba dahil niloko kayo ni Zymergy? Huminga ng malalim si Yuldra at sumagot, of course, it was part of their scheme. Dahil nakaharang si Zymergy sa aming landas ng pag-akyat, kinailangan naming makipagsapalaran sa Great Historial Land. At tayo rin ay mga nilalang na may dignidad, integridad, at pagmamalaki. Dahil ang Zymergy ay hindi nagbigay sa amin ng sapat na cultivation resources para makapasok sa Declan rank, gumawa kami ng sarili namin, umaasang maging independent. Sa ganoong paraan,
maaari nating mapanatili ang ating dignidad at maging mas malakas nang walang anumang hadlang. Nagulat si James habang naiintindihan niya ang nakaraan. Sa asensya, si Zymergy ay nagudyok ng salungatan sa pagitan ng dalawang pangunahing puwersa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang kasabikan na makalusot sa dakilang lupang pangkasaysayan at tukuyin ang mga kapangyarihang kanilang nilinang. Hanggat makikilala ang historical power o Marcy Ice power bilang isa sa tatlong mahahalagang enerhiya, ang mga buhay na nilalang na naglilinang sa kanila ay maaaring makapasok sa Declan rank. Sa lakas ng Declan rank, kailangan nilang tumayo bilang pantay na Zymergy at magkaroon ng lakas na kalabanan sila. Isa itong malaking plano at pangarap na tuluyang nasira dahil sa mahiwagang kapangyarihan ng pagbubuklod. Tumingin si James kay Yuldra at muling nagtanong, dahil may plano na, bakit kailangan pang lumaban hanggang kamatayan? Hindi ba pwedeng magkaisa ang dalawang kapangyarihan? Mapait na paliwanag ni Yuda, it's complicated. Una, ang kapangyarihan ng teleportasyon ng Great Historical Land ay sapat lamang para sa isang tao. Pangalawa, ang pagkakaroon ng pagkilala sa ating mga kapangyarihan ay mangangailangan ng Genesis Soul. Ang aming pangkat ay nagdala ng isa, ngunit ang pangkat ng Marcy Ice Power ay hindi. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makuha ang Marcy Ice Soul. Kaya ang paksayon na naglilinang ng Marcy Ice Power ang naging sanhi ng lahat ng problemang ito. Napabuntong hininga si James. Sagot ni Yuldra, hindi naman. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagdala ng Genesis Soul ay hindi na sila makakabalik anumang oras para kunin ito. Magtatagal lang ng kaunting oras. Ang aming panig ay sabik at nais na magtagumpay sa lalong madaling panahon. Iyon ay kung paano sumiklab ang digmaan ng Greater Realms. Matapos marinig ang paliwanag ni Yuldra, dahan-daw ang inangat ni James ang kanyang ulo patungo sa kawalan. Ang away sa pagitan ng dalawang mag-asawa ay umabot sa kanilang pinakamataas na punto. Ang kapangyarihang Turta, matuwid na aura, at kapangyarihang pangkasaysayan ay marahas na nagsagupaan, na naging sanhi ng pagkawasak ng hindi mabilang na mga planeta. Himala, naiwasan ng kanilang mga puwersa ang bundok kung saan naroon sina James at Yuldra. Yuldra remarked, ito ay isang matinding labanan. Medyo pantay-pantay ang mga ito, tulad ng mga nakaraang laban natin sa Greater Realms. Nagtanong pa si James, paano ka nakatakas mula sa mahiwagang kapangyarihan ng pagbubuklod? Sa pamamagitan nito, syempre, nakangiting sagot ni Yuldra, na iniunat ang isang braso upang ipakita ang isang energy soul pearl na kumikinang sa kulay abong mga ilaw. Sa sandaling iyon, ang kalahati ng gininto ang katawan ni James ay nagsimulang umikot ng hindi mapakali. Biglang lumabas ang Years 1 Genesis Bell at nagbuga ng maningning na liwanag na may mahinang pagsiret. Iyan ang historical soul pearl. Kumunat ang noo ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6658. Nakangiting pagkumpirma ni Yuldra, tama. Ito ay kilala bilang historical soul pearl, na iniwan ng tagapagtatag ng historical power. Biglang nagpadala si Lizzie ng telepatikong mensahe kay James, na nagsasabing, kunin mo ang perlas at i-fuse ito kaagad, guro. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi nakinig si James sa payo ni Lizzie. Sa halip, mahinahon siyang ngumiti at marahang itinulak palayo ang historical soul pearl. Nakakunot ang noo, tinanong ni Yuldra, ayaw mo. Nakangiting sagot ni James, I do. Pero hindi ko naman pwedeng kunin ng wala lang. Hindi ako karapat-dapat hanggat hindi ka napapalaya sa selyong ito. Humagalpak ng tawa si Yuldra. Nalilito, nagtanong si James, anong nakakatawa, sir? Ayaw mong kunin ng libre. Mukhang tama sa'yo ang dating kaibigan ko. Hindi lang ikaw ang nagtataglay ng lakas ng loob at lakas, kundi ikaw din ay isang taong may kabutihan, nakangiting sabi ni Yuldra habang nakaturo kay James. Ngumisi si James at nagtanong, itong matandang kaibigan na sinasabi mo, Thea ba ang pangalan niya? O marahil, kilala mo ba siya bilang Yin Governor? Gulat na tinitigan ni Yuldra si James. Tama ako, to be honest, she's my wife, nakangiting sabi ni James. Nang inig ang katawan ni Yuldra sa gulat sa revelasyon. Pagkatapos, tinanong niya, ikaw, asawa ka niya.
Tumango si James at nakangiting sinabi, "She accompanied me to the Ying world but left before me." And I. Biglang nagtanong si Yuldra, "Are you aware that she's pregnant?" Gulat na tanong ni James, buntis siya. Napangiti ng mapait si Yuldra at sinabing, paano mo nalaman ang isang napakahalagang bagay? Hindi ba dapat ikaw ang asawa niya?" Agad na bumangon si James at nag-aalalang sinabi, "Kung ganoon nga, delikado para sa kanya na makipagsapalaran sa Great Historical Land." Tumingin si Yuldra kay James at sinabing, "Ginagawa niya ito para sa kapakanan mo at ng bata." Tila kumpiyansa siya na darating ka at tatanggo sa dakilang lupang pangkasaysayan upang ihanda ang landas para sa iyo. Kung tutuusin, kung ano ang nasa loob ng Great Historical Land ay isang misteryo pa rin dahil walang buhay na nilalang ang nakatapak sa loob. Napakunot ang noo ni James nang marinig ito at nag-aalalang sinabi, "Pero buntis siya, hindi ko siya papayagan." Pinutol siya ni Yuldra, "Anak, hindi ka makakapasok sa Great Historical Land gamit ang iyong kasalukuyang lakas." Gulat na tiningnan siya ni James at nagtanong, "Gaano ba ako kalakas?" Mariing paliwanag ni Yuldra, ang pasukan sa Great Historical Land ay binabantayan ng 8 powerhouse sa 9th Zeklan rank. Kasalukuyan kang nasa 5th Zeklan rank lang. Kahit na mapapalakas ka ng Marcy Ice Soul ni Yani sa 9th Zeklan rank, paano mo lalabanan ang 8 sa kanila? Nanlaki ang mata ni James sa gulat. He further inquired, "Paano ang asawa ko? Wala rin siya sa Deklan rank." "O baka naman," mahinahong sagot ni Yuldra, "siya ang gobernador ng Yin, ipinanganak mula sa enerhiya. Siya ay likas na nagtataglay ng maharlika at hindi mapipigilan." Nakahinga ng maluwag si James nang mapansin ang pagkakaiba nila ni Thea. Si Thea ay ipinanganak mula sa enerhiya at namuhay ng isang marangal na buhay. Samantala, siya ay isa lamang mortal, nagmula sa pinakamababang planeta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6659. Yuldra reassured, "Hindi mo kailangang mag-alala. Sa mga tuntunin ng lakas, ang iyong asawa ay hindi mas mababa kaysa sa iyo. Siya ay may likas na kalamangan mula nang siya ay ipinanganak mula sa enerhiya. Kailangan mong manatiling kalmado at tumuon sa paghahanap ng 2 bagay." After a momentary shock, James asked, "What things?" Kalmadong paliwanag ni Yuldra, "This Historia, Lotus and Historial Order." Kumunat ang noo ni James. "Maaari ko bang mahanap ito dito?" Umiling si Yuldra, "Hindi. Dapat silang matatagpuan sa ikalimang palapag ng panlabas na larangan ng digmaan at nasa pag-aari ng Heavenly Virtue Master, si Cian Monroe. Sa ikalimang palapag, tutulungan ba nilang sirain ang selyo?" Sumirit si James. Sandaling natigilan si Yuldra, saka siya tumawa, "Napakaawa mo talaga, binata. Iniisip mong tulungan kaming masira ang selyo bago ang anumang bagay. Ang totoo, kailangan mo ang 2 bagay na ito para ma-absorb ang Historial Soul Pearl. Kung hindi, baka sumabog ka at mamatay." Natahimik si James, ang suspense sa hangin. Nang iharap ni Yuldra ang Historial Soul Pearl, nanatili siyang tahimik. Kung makikinig si James sa mungkahi ni Lizia, nawasak niya ang sarili. Mabilis na ikanaway ni James ang kanyang kamay at kinuha ang Eurus 1 Genesis Bell na nasuspine sa ere. Nagmamadaling bumulong si Lizia, "Nagkamali ako, guro. Hindi ko ini-expect na may pagkana siya sayo." "Tuso talaga siya," sagot ni James, "naniniwala ako na ikaw ang mas tuso. Dapat kang magpakita ng pagpipigil minsan at hindi laging magnanakaw, Lizia." Blah, blah, blah. Tumangging makinig si Lizia. Bumaling si James kay Yuldra at iminungkahi, "Kung ganoon, dadalhin ko kayong lahat sa aking espasyo at pagkatapos ay ilalabas kayo. Dapat natural na itinaas ang selyo, di ba? Ngunit kung gayon, paano ko mabilis na mahahanap ang 2 item na ito?" Isang mapait na ngiti at isang iling ang isinagot ni Yuldra. Nagulat na nagtanong si James, "Anong problema? Ayaw mo bang umalis?" Walang magawang paliwanag ni Yuldra, "Hindi naman sa ayaw namin. Kahit isama mo kami, imposibleng umalis." Hindi makapaniwalang tanong ni James, "Paano nangyari iyon? Tinangka ng asawa mo dati. Muntik na siyang mabuklod dito, kaya hindi ko hahayaang subukan mo itong muli." Nadismaya si James sa sitwasyon at pinag-isipan kung mas misteryoso ba ang lugar na ito kaysa sa Ying World.
Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, bumaling si James kay Yulder ng may determinasyon. Sana mapatawad mo ako kahit minsan lang, sir. Naunawaan ni Yulder ang intensyon ni James at inalok siya ng isang nakakapanatag na tango. Nang walang karagdagang pagkaantala, isinagawa ni James ang terrace astride step, mabilis na pinalibutan si Yulder ng 8 magkakasunod na hakbang, na nakulong ang lahat sa kanilang paligid sa loob ng isang hindi maarak na hadlang. Kasabay nito, ang Marcy Ice power ng terrace astride step ay naglabas ng napakaraming karma sa loob ng Yuldra. Gulat na napatingin si James sa eksena. Hindi tulad ng kanyang inaasahan, ang lumitaw ay hindi lamang isang bola ng enerhiya na naglalaman ng karma. Sa halip, ito ay kahawig ng isang siksik na kasukalan ng mga tinek, at ang karma ay kinakatawan ng isang matalim na spike. Nakakatakot ang tanawin, ngunit kahit na ganoon, nagpatuloy si James ng walang pag-aalinlangan. Sa tulong ng kanyang Chaos Yin Yang Ice at ang liksi ng Dawn Blaze form, mabilis siyang nag-navigate sa labyrinth ng mga spike. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6,660. Yuldra reassured, hindi mo kailangang mag-alala. Sa mga tuntunin ng lakas, ang iyong asawa ay hindi mas mababa kaysa sa iyo. Siya ay may likas na kalamangan mula nang siya ay ipinanganak mula sa enerhiya. Kailangan mong manatiling kalmado at tumuon sa paghahanap ng 2 bagay. After a momentary shock, James asked, "What things?" Kalmadong paliwanag ni Yuldra, "This Historia, Lotus and Historial Order." Kumunat ang noo ni James. "Maaari ko bang mahanap ito dito?" Umiling si Yuldra, "Hindi. Dapat silang matatagpuan sa ikalimang palapag ng panlabas na larangan ng digmaan at nasa pag-aari ng Heavenly Virtue Master, si Cian Monroe. Sa ikalimang palapag, tutulungan ba nilang sirain ang selyo?" Sumirit si James. Sandaling natigilan si Yuldra, saka siya tumawa, "Napakaawa mo talaga, binata. Iniisip mong tulungan kaming masira ang selyo bago ang anumang bagay. Ang totoo, kailangan mo ang 2 bagay na ito para ma-absorb ang Historial Soul Pearl. Kung hindi, baka sumabog ka at mamatay." Natahimik si James, ang suspense sa hangin. Nang iharap ni Yuldra ang Historial Soul Pearl, nanatili siyang tahimik. Kung makikinig si James sa mungkahi ni Lysia, nawasak niya ang sarili. Mabilis na ikanaway ni James ang kanyang kamay at kinuha ang Eurus 1 Genesis Bell na nasuspine sa ere. Nagmamadaling bumulong si Lysia. "Nagkamali ako, guro. Hindi ko ini-expect na may pagkana siya sayo." "Tuso talaga siya," sagot ni James, "naniniwala ako na ikaw ang mas tuso. Dapat kang magpakita ng pagpipigil minsan at hindi laging magnanakaw, Lysia." Blah, blah, blah. Tumangging makinig si Lysia. Bumaling si James kay Yuldra at iminungkahi, "Kung ganoon, dadalhin ko kayong lahat sa aking espasyo at pagkatapos ay ilalabas kayo. Dapat natural na itinaas ang selyo, di ba? Ngunit kung gayon, paano ko mabilis na mahahanap ang 2 item na ito?" Isang mapait na ngiti at isang iling ang isinagot ni Yuldra. Nagulat na nagtanong si James, "Anong problema? Ayaw mo bang umalis?" Walang magawang paliwanag ni Yuldra, "Hindi naman sa ayaw namin. Kahit isama mo kami, imposibleng umalis." Hindi makapaniwalang tanong ni James, "Paano nangyari iyon? Tinangka ng asawa mo dati. Muntik na siyang mabuklod dito, kaya hindi ko hahayaang subukan mo itong muli." Nadismaya si James sa sitwasyon at pinag-isipan kung mas misteryoso ba ang lugar na ito kaysa sa Ying World. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, bumaling si James kay Yuldra ng may determinasyon. "Sana mapatawad mo ako kahit minsan lang, sir." Naunawaan ni Yuldra ang intensyon ni James at inalok siya ng isang nakakapanatag na tango. Nang walang karagdagang pagkaantala, isinagawa ni James ang terrace astride step, mabilis na pinalibutan si Yuldra ng 8 magkakasunod na hakbang, na nakulong ang lahat sa kanilang paligid sa loob ng isang hindi maarak na hadlang. Kasabay nito, ang Marcy Ice power ng terrace astride step ay naglabas ng napakaraming karma sa loob ng Yuldra. Gulat na napatingin si James sa eksena. Hindi tulad ng kanyang inaasahan, ang lumitaw ay hindi lamang isang bola ng enerhiya na naglalaman ng karma. Sa halip, ito ay kahawig ng isang siksik na kasukalan ng mga tinek, at ang karma ay kinakatawan ng isang matalim na spike. Nakakatakot ang tanawin, ngunit kahit na ganoon,
Nagpatuloy si James nang walang pag-aalinlangan. Sa tulong ng kanyang Chaos Yin Yang Eyes at ang liksi ng Dawn Blaze form, mabilis siyang nag-navigate sa labyrinth ng mga spike.